Matapos muling magkatawang tao bilang kambal ng isang sikat na idolo na nagngangalang Aileen, dapat magtulungan ang dalawa para mahanap ang pumaslang sa kanilang ina. Nagsimula ang kwento ng ang isang doktor na nagngangalang Gory ay nanunood ng konsyerto ng kanyang paboritong idolo, ngunit nagambala siya ng isang nurse na nagtataka kung bakit niya ito pinapanood sa isang silid ng pasyente. Naniniwala siya na ang pagsaksi sa kagandahan ay mabuti para sa kalusugan, kaya itinuturing niya itong isang uri ng gamot. Sinabi sa kanya ng nurse na si Aileen ay magbabakasyon dahil sa kanyang kalusugan, na nagpaiyak sa kanya, ngunit sa tingin niya ay parang tsuhon siya dahil si Aileen ay 16 na taong gulang pa lamang. Binanggit niya na noong ginawa niya ang kanyang paninirahan sa ospital, dati siyang pumupuslit sa isang silid ng pasyente. Sa panahong iyon, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Selena, na isang malaking tagahanga ni Aileen, at binanggit niya na kung siya ay maaaring muling magkatawang tao, nais niyang maging katulad niya. Sa tingin ni Gory, ang ideya ng pagiging reincarnated ay walang kaparakan, ngunit binanggit ni Selena na palagi niyang gustong maging anak ng isang celebrity. Sa palagay niya ay hindi na siya kailangang muling magkatawang tao dahil maganda na siya, kaya dapat siyang maging idolo kapag siya ay na-discharge, at niyakap siya nito, humihiling sa kanya na pakasalan siya, ngunit sinabi ni Gory sa kanya na dapat siyang magtanong muli kapag siya ay mas tumanda. Nasawi si Selena noong siya ay 12 taong gulang, at nagsimulang sundan ni Gory si Aileen dahil paborito niya itong idolo, ngunit kakaiba pa rin ang tingin ng nurse sa kanya. Iniisip niya kung ginagamit lang ba niya ang pangalan ni Selena para itago ang kanyang mga masamang pagnanais, ngunit tinitiyak niya sa kanya na sinusuportahan niya si Aileen ng may malinis na puso. Tinanong niya ito kung gusto niyang lumabas kasama si Aileen, kaya hindi na kaimik si Gory, at sinabihan niya itong bumalik sa trabaho. Habang papunta siya sa kanyang opisina, may isang babae doon para sa kanyang unang check-up, ngunit napagtanto niyang 20 linggo na itong buntis, kaya medyo huli na para sa unang assessment. Ang babae ay 16 na taong gulang, kaya tinanong niya ang lalaki sa tabi niya, na nagngangalang Korasaki, kung siya ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag niya na siya lamang ang kanyang tagapag-alaga mula nang siya ay lumaki sa isang foster home. Hinalis ng babae ang kanyang sombrero at napagtanto niyang si Aileen ito, at iniisip ni Korasaki kung may pagkakataon na constipated lang siya, ngunit ipinaliwanag ni Gory na imposible ito. Pumunta siya sa labas upang maghanda para sa kanyang mga test, ngunit habang siya ay lumalabas, nagsimula siyang matakot dahil nakita niya ang kanyang paboritong idolo, at nakikinig siya sa kanilang pinag-uusapan kung sino ang ama, ngunit tumanggi itong magsabi ng anuman. Pagkatapos ng kanyang mga test, sinabi ni Gory sa kanila na siya ay 20 linggong buntis at magpapanganak ng kambal. Ipinaliwanag ni Korasaki na kung ang balita ng kanyang pagbubuntis ay mapublish, ang kanyang karera sa kanyang ahensya ay matatapos, kaya't iniisip niya kung talagang pinaplano niya itong gawin. Humingi siya ng payo kay Gory, at binanggit niya na ang desisyon niya ang tanging mahalaga, kaya dapat niyang pag-isipan ito ng mabuti. Sa gabi, iniisip ni Gory na kung may mga anak si Aileen, hindi niya makikitang maabot niya ang kanyang buong potensyal, ngunit nagpasya siyang patuloy na suportahan siya. Bigla sumama sa kanya si Aileen, at iniisip niya kung pumunta siya sa isang ospital sa kanayunan dahil ayaw niyang makilala siya sa Tokyo. Nagtataka si Aileen kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang trabaho, at ipinaliwanag ni Gory na mayroon siyang pasyente na fan niya. Iniisip niya kung tatalikuran na ba niya ang pagiging idolo, pero plano niyang manganak at huwag nang ipaalam sa publiko, na sinasabing magpapatuloy siya sa pagganap habang siya ay buntis, at pumayag siyang ipanganak ang kanyang mga anak. Kinabukasan, pinayuhan ni Gory si Aileen na gumamit ng pekeng pangalan sa ospital, sa pag-aakalang kakailanganin ng operasyon ang kanyang panganganak, kaya nag-alala si Korasaki dahil ang peklat sa kanyang tiyan ay magiging problema sa kanyang trabaho, at iniisip niya kung may iba pang paraan, ngunit tinitiyak ni Aileen sa kanya na magiging maayos ang lahat, sa pag-aakalang magagawa niya ang natural na panganganak. Patuloy siyang tinutulungan ni Gory sa buong pagbubuntis, at sa tingin niya ang dahilan kung bakit siya naging doktor ay para lang matulungan siya. Dumating ang inaasahang araw ng panganganak, at bago umuwi si Gory, sinabi niya sa kanya na kung hindi siya makakarating sa oras, isa pang doktor ang dadalo sa kanya, ngunit gusto niyang makasama siya. Lumabas si Gory ng ospital, ngunit nagambala siya ng isang misteryosong lalaki na nagtanong sa kanya kung siya ba ang doktor ni Aileen. Nagulat siya nang banggitin ng lalaki ang pangalan ng pamilya ni Aileen dahil hindi pa ito nabubunyag sa publiko, at habang kinukumpronte niya ito tungkol sa sitwasyon, biglang tumakbo ang lalaki.
Sinubukan siyang sundan ni Gory, ngunit itinulak siya ng lalaki mula sa isang bangin, na malubhang nasugatan siya. Narinig niyang nagriring ang kanyang telepono at sinubukan niyang pumunta sa ospital dahil nangako siyang pupuntahan niya si Aileen, ngunit hindi siya nakabangon. Naaalala niya ang sinabi ni Selena tungkol sa muling pagkakatawang tao, at sa kanyang pagpanaw, nanganak si Aileen, at ipinanganak siyang muli bilang isa sa kanyang mga anak. Sinimulan niyang buhayin ang kanyang bagong buhay bilang isang sanggol na nagngangalang Hoshino, ngunit naguguluhan pa rin siya sa nangyari dahil may mga alaala pa rin siya sa kanyang nakaraang buhay. Plano niyang lutasin ang sitwasyon, ngunit sa ngayon, nagpasya siyang tamasahin ang kanyang bagong buhay. Siya ay pinanganak na may kambal na kapatid na babae na nagngangalang Ruby, at nais niyang makipagpalitan siya ng pangalan sa kanya dahil hindi niya gusto ang ibinigay sa kanya. Binisita ni Kurosaki si Aileen, at sinabi niya dito kung ano ang kailangan niyang gawin sa pagsulong dahil plano niyang bumalik sa kanyang idolo na buhay. Binanggit niya na ang unang hakbang patungo sa kanyang pagbabalik ay ang mapabilang sa isang music program, at habang nagtatrabaho siya, ang asawa niyang si Miyako ang mag-aalaga sa kambal, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi niya madala ang kanyang mga anak sa studio. Ipinaliwanag ni Kurosaki na kung ang balita ng kanyang kasalukuyang sitwasyon ay lumabas, ang kanyang karera sa kanyang ahensya ay matatapos na. Pagkatapos nito, pinapanood ni Hoshino ang kanyang ina sa TV at nakahinga siya ng maluwag na pinipigilan niya ang kanyang sarili, ngunit naibuga niya ang kanyang gatas nang hindi niya sinasadyang mabanggit ang isa sa kanyang mga anak, ngunit nagawa niyang pagtakpan ito. Ang isang grupo na tinatawag na Kamachi ay malapit nang mag-perform, at ang broadcasting staff ay hindi nasasabik dahil lahat sila ay iniisip na ang grupo ay karaniwan, ngunit kapag nagsimula silang mag-perform, lahat ay namangha sa kanila. Iniisip ni Hoshino na hindi nag-iisip si Kurosaki na ipalabas si Aileen ng live dahil masisira ang kanyang ahensya kapag lumabas ang katotohanan tungkol sa kanya, ngunit nasisiyahan si Hoshino na panoorin ang kanyang pagganap. Nagising si Ruby, at fan din pala siya ni Aileen. Alam ni Hoshino na isa rin siyang na-reincarnate dahil nakita niyang nakikipaglaban siya sa mga haters ni Aileen online. Nagagalit siya sa kanya dahil hindi siya ginaisang para panoorin ang pagganap ng kanilang ina, ngunit sinabi niya sa kanya na sinubukan niyang gisingin siya ng ilang beses. Kinabukasan, sinubukan ni Aileen na i-breastfeed si Hoshino, ngunit tumanggi siya at ininom ang kanyang gatas mula sa bote. Sa palagay niya ay lumalampas sa linya ang pag-breastfeed, ngunit walang problema si Ruby dito. Nagpaalam si Aileen sa kanila, at sinabihan ni Hoshino si Ruby na magpakita ng kaunting pagpigil, ngunit naniniwala siyang karapatan niya ito, na nagpapaalala sa kanya na si Aileen ang kanilang ina. Iniisip ni Hoshino kung babae ba ito sa kanyang nakaraang buhay, at kapag sinabi nito sa kanya na oo, sa tingin niya ay okay lang na mag-breastfeed siya. Nagsisimula siyang umiyak dahil gusto niyang magpapalit ng diaper, at habang inaasikaso siya ni Miyako, nagtataka siya kung bakit ito ang naging trabaho niya. Pinakasalan niya si Kurosaki dahil akala niya ay makikipagtulungan siya sa mga gwapong lalaki, ngunit siya ay natigil sa pag-aalaga sa kambal. Iniisip ni Ruby na dapat siyang maging masaya dahil pinaglilangkuran niya si Aileen, ngunit naiintindihan ni Hoshino ang kanyang nararamdaman. Napagtanto niya na maaari siyang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng balita ng mga sanggol ni Aileen sa isang magazine, kaya nagsimula siyang kumuha ng mga larawan ng kanilang mga record ng kalusugan. Sinimulan siyang kausapin ni Hoshino, sinabing isa siyang banal na mensahero, ngunit sa palagay ni Miyako ay niloloko siya dahil hindi nakakapagsalita ang mga sanggol. Sinubukan niyang hawakan si Ruby, na bigla siyang pinigilan, na nagsasabing siya ay isang diyosa. Sinabi niya kay Miyako na tungkulin niyang alagaan sila, at mapaparusahan siya kung ilalantad niya ang lihim ng kanilang ina. Nabalisa si Miyako pero sinabi sa kanya ni Ruby na kung maganda ang ugali niya, baka magkaroon siya ng pangalawang kasal sa isang gwapong aktor, kaya nangako siyang aalagaan sila. Pagkatapos nito, pinuri ni Hoshino si Ruby para sa kanyang pag-arte at iniisip kung gumanap siya sa isang teatro sa kanyang nakaraang buhay, ngunit inihayag niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na umarte, kaya sa palagay niya ay may talento siya. Sa gabi, habang natutulog si Ruby, nilagyan siya ni Hoshino ng kumot at iniisip na katulad niya si Selena. Nagising siya, iniisip kung tinawag niya ang kanyang pangalan, at sa palagay ni Ruby ay maaaring siya si Gory dahil alam niya ang pangalan nito mula sa kanyang nakaraang buhay. Lumipas ang ilang buwan, at hindi gaanong kumikita si Aileen gaya ng inaakala niya, ngunit sinabi ni Miyako sa kanya na maliit ang kita ng kanilang ahensya.
Binanggit niya na magiging maayos siya sa kanyang ginagawa kung siya ay mag-isa, ngunit kailangan niyang kumita ng higit pa upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Umalis si Aileen para sa kanyang mga aralin, at tinanong ni Hoshino si Miyako kung bakit ang kanyang ina ay hindi nakakakuha ng anumang mas mahusay na trabaho kahit na ang Kamachi ay isa sa mga nangungunang grupo. Ipinaliwanag ni Miyako na sa mga idol group, 12-dosenang tao ang nagtutulungan dahil mahirap gawin ang lahat ng mag-isa, kaya kailangan nilang hatiin ang kita. Binanggit niya na hindi yayaman si Aileen maliban kung magtagumpay siya nang wala ang kanyang grupo. Pumunta sila sa isang mini-concert, ngunit sinabi ni Miyako sa kambal na huwag mag-stand out, at sinabi ni Ruby na nandoon lang siya dahil nag-aalala siya sa kanyang ina. Nagsisimula na ang concert, at na-distract si Aileen dahil naiisip niya ang isang hate comment na nabasa niya bago ang performance, na binanggit na peke ang kanyang ngiti, ngunit kapag nakikita niyang pinag-cheer siya ng kanyang mga anak, nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang alalahanin. Nag-viral ang video ng pagsasayaw nila, at habang binabasa ni Aileen ang mga komento, nakita niya ang parehong taong napupuot sa kanya na pinupuri ang kanyang ngiti dahil sa tingin niya ay tunay ang reaksyon na ipinakita niya sa mga batang sumasayaw. Makalipas ang isang taon, lumaki na ang kambal kaya maaari na silang makipag-usap ng bukas ng hindi maituturing na kainahinala, at may iba't ibang gig si Aileen. May trabaho siyang umarte sa isang drama, at papunta sa studio, pinaalalahanan ni Miyako ang kambal na huwag tawagin si Aileen na kanilang ina sa harap ng sinuman. Sa studio, nakatagpo ni Hoshino ang direktor na si Takeshi, na nagsabi sa kanya na huwag gambling ang paggawa ng pelikula. Tiniyak sa kanya ni Hoshino na wala siyang dapat ipag-alala, ngunit nabigla siya sa kung paano epektibong nakikipag-usap ang isang bata. Kaya, binigay niya kay Hoshino ang kanyang business card, sinasabing tumawag siya kung gusto niyang magtrabaho bilang isang artista. Gusto ni Hoshino na ialok ni Takeshi ang trabaho sa kanyang ina. Binanggit ni Takeshi na sa kanyang hitsura at swerte, maaari siyang mabuhay sa industriya. Laking gulat niya na kailangan pa rin niya ng swerte para maging matagumpay kahit maganda siya. Ipinaliwanag ni Takeshi na mayroong 3 uri ng aktor, ang mga bituin, na ang trabaho ay umakit ng madla. Ang mga mahuhusay, na tinitiyak ang kalidad ng produkto sa screen. At ang mga bagong dating, na may hindi gaanong mahalagang mga tungkulin ngunit nakakakuha ng mga pumasa na marka kung magdadala sila ng sariwang bagay sa screen. Ang industriya ay namumuhunan sa mga bagong dating, ngunit maliban kung sila ay nakakuha ng mga manonood or nagustuhan sa set, sila ay papalitan. Iniisip ni Takeshi na kailangan nilang maging mahusay sa isang bagay upang magtagumpay. Iniisip ni Hoshino na magiging maayos ang kanyang ina dahil isa siyang first-class idol, ngunit sinabi ni Takeshi na hindi ito sapat. Habang ginagampanan ni Aileen ang kanyang papel, binanggit niya na ang kanyang pag-arte ay karaniwan, ngunit ang kanyang hitsura ay nakakaakit ng pansin sa kanya, at kahit siya ay alam ito. Sa gabi, naghahanda si Aileen at ang kambal na panoorin ang kanyang mga eksena, ngunit laking gulat nila dahil karamihan sa mga ito ay pinutol na, at iniisip ni Aileen kung dahil ba ito sa masamang pag-arte niya. Tinawagan ni Hoshino si Takeshi, na nagpapaliwanag na ina-advertise siya ng ahensya ng lead actress para sa kanyang kakatean, kaya nang makita nilang mas cute si Aileen kaysa sa kanya, sinabihan nila siyang putulin ang lahat ng kanyang mga eksena hanggat maaari. Naiintindihan niya ang dapat nilang maramdaman, kaya inalok niya si Aileen ng isa pang papel sa isang pelikula, ngunit sa kondisyon na kasama rin si Hoshino. Kinabukasan, nakipagkita si Hoshino kay Takeshi, na nagpapaliwanag kung paano pinipili ng mga nakatataas ang mga aktor. Kung may mas mataas na budget ang isang pelikula, kailangang piliin ng mga nakatataas ang mga artistang mababa ang tsansa na mabaygo dahil hindi nila kayang mag-flop ang pelikula. Binanggit niya na iilan lang sa mga direktor ang may kapangyarihang mag-cast ng sino mang gusto nila, ngunit ipinaliwanag niya na kaya niya ito dahil nasa low budget na pelikula lang sila. Kinumpirma ni Takeshi mula kay Miyako na pumirma si Hoshino sa kanila dahil mahihirapan siya kung gagamit siya ng isang bata na wala sa anumang ahensya. Binanggit ni Hoshino na si Ruby ay isang mahusay na artista, ngunit gusto pa rin niya si Hoshino, na nagpapaalala sa kanya tungkol sa kondisyon kung saan inalok niya ang trabaho sa kanyang ina. Pagkatapos nito, nagsimulang umiyak si Ruby dahil gusto niyang bumalik sa bahay sa Aileen, at isang babae na nagngangalang Karina, na isa ring artista sa pelikula, ang nagsabi sa kanila na umuwi kung hindi sila makapag-arte ng propesyonal. Binanggit niya na nakita niya ang dating drama ni Aileen, pero iisa lang ang eksena niya dahil magaling siyang umarte, na ikinagalit ni Hoshino at Ruby.
Ang pelikula ay tungkol sa isang babae na hindi masaya sa kanyang hitsura, kaya pumunta siya sa isang makulimlim na ospital upang magpa-plastic surgery, at sina Hoshino at Karina ay gumaganap bilang dalawang kay-takot-takot na bata. Habang ginagawa nila ang kanilang eksena, ang lahat ay humanga kay Karina, at alam ni Hoshino na hindi siya maaaring umarte katulad sa kanya. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin at napagtanto niya na hindi ito sinabi ni Takeshi sa kanyang mukha, ngunit gusto niyang kumilos siya tulad ng kanyang sarili dahil sa tingin niya ay nakakatakot na siya. Pagkatapos ng eksena, nilapitan ni Karina si Takeshi at hiniling sa kanya na kunan muli ang eksena, ngunit ipinaliwanag niya na walang mali dito. Nagsisimula siyang umiyak dahil hindi siya kumilos ng kasing husay ni Hoshino at nangako siyang magagawa niya ito ng mas mahusay, ngunit siya ay kinuha. Sinabi ni Takeshi kay Hoshino na ang communication skills ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging artista, dahil kung ang isang tao ay magugustuhan ng kapwa niya artista at staff, hindi sila lalayo. Iniisip ni Hoshino na mas kahanga-hanga ang pag-arte ni Karina kumpara sa kanya dahil nagpakatoto lang siya sa sarili niya, ngunit sa palagay ni Takeshi ay mahusay pa rin ito dahil naisip niya ito. Pagkaraan ng ilang oras, binanggit ni Hoshino kung paano tinanggap ng husto ang kanilang pelikula, at si Takeshi ay hinirang pa para sa isang parangal. Sa tingin ni Hoshino, maganda ang kanyang pag-arte, ngunit ang kanyang ina ang nagdala ng pelikula. Pagkatapos ng pelikula, si Aileen ay nakakakuha ng mas maraming trabaho, at ang kanyang karera ay nagsisimula ng umunlad. Siya ay magiging 20 taong gulang, at naitago na nila sa publiko ang kanilang relasyon, ngunit ang katawan ni Hoshino mula sa kanyang nakaraang buhay ay hindi pa rin natagpuan. Nag-enroll ang kambal sa isang preschool, at habang naglalaro sila sa playground, iniisip ni Hoshino kung ilang taon na si Ruby sa kanyang nakaraang buhay. Sa palagay ni Ruby, kung siya ay lumabas na mas bata sa kanya, sasabihin niya sa kanya na gawin ang lahat ng kanyang sasabihin, kaya sinabi niya na siya ay isang may sapat na gulang na babae at hindi niya dapat pakialam ang kanyang nakaraang buhay. Sa tingin ni Hoshino ay tama siya dahil sa tuwing naiisip niya ang dati niyang buhay, nalulungkot siya, iniisip na dahil nag-e-enjoy siya sa bago niyang buhay. Sa kanilang klase, sinabihan ng guro ang lahat na magsanay ng kanilang mga gawain sa sayaw, ngunit tumakas si Ruby. Nagtataka si Hoshino kung may mali sa kanya, at sinabi ni Ruby sa kanya na hindi siya maaaring sumayaw dahil hindi niya ito ginawa sa kanyang nakaraang buhay. Pero iniisip ni Hoshino kung okay lang ba siya sa buong buhay niya na may takot. Sinubukan ni Ruby na mag-isa sa pagsasanay ngunit natambok kaya nagpa siya si Aileen na magsanay kasama siya. Nagsimula siyang sumayaw, ngunit napansin ni Ruby na medyo mali ang kanyang mga galaw, at nagulat si Aileen na naalala niya ang kanyang mga konsyerto. Iniisip ni Ruby kung paano sa kanyang nakaraang buhay, ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa isang silid ng ospital kung saan nanood siya ng mga konsyerto ni Aileen ng daan-daang beses. Sinusubukan niyang ipakita kay Aileen kung ano ang kanyang ginagawang mali, ngunit muli siyang bumagsak, at napansin ni Aileen ang paraan ng kanyang paggalaw, na sinasabi sa kanya na parang naghahanda siyang bumagsak. Kaya, sinabi sa kanya ni Aileen na tumayo ng may kumpiyansa. Sa gabi, naaalala ni Ruby kung paano niya laging gusto ang isang katawan na magagawa ang lahat ng gusto niya, kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Nagsimula siyang sumayaw habang palihim siyang pinagmamasdan ni Hoshino, sa pag-aakalang napakahusay niya. Kinabukasan, nakita ni Aileen ang kanyang mga anak na nag-uusap tungkol sa kung sino ang kanilang ama, kaya tinawagan niya ang kanyang ex at tinanong kung gusto niyang makilala ang kanyang mga anak. Sa gabi, ipinagdiriwang ni Kurosaki ang mga rating ng drama ni Aileen at dahil fully booked na ang schedule ng Kamachi, at malapit na silang mag-perform sa isang stadium. Hiniling niya kay Aileen na uminom kasama niya, ngunit pinigilan siya ni Miyako at ipinaalala sa kanya na hindi pa siya 20 taong gulang. Sobrang nagdiriwang si Kurosaki dahil lagi niyang pangarap ang isang idol mula sa kanilang ahensya na magtanghal sa isang stadium. Nagtataka si Aileen kung talagang ganoon ka-espesyal ang mga stadium, at ipinaliwanag ni Miyako kung paano iilan lang ang namamahala sa pagtatanghal sa isang stadium, dahil hindi lang ito nangangailangan ng pera kundi pati na rin ng malaking pangako para sa mga kawani. Binanggit ni Kurosaki na ito ay isang mahalagang panahon sa lahat ng kanilang mga karera, kaya hindi dapat masangkot si Aileen sa anumang mga gulo, at pinayuhan niya itong huwag makipagkita sa ama ng mga bata. Tinitiyak ni Aileen sa kanila na hindi siya gagawa ng ganoong bagay, ngunit iniisip niya kung paano siya magaling na sinungaling, at nang hindi man lang nag-iisip, palagi niyang sinasabi ang anumang bagay sa sitwasyon.
Sa isang flashback, nilapitan ni Kurosaki si Aileen upang maging isang idolo, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kakilakilabot na nakaraan, sa pag-aakalang matatakot siya nito. Sinabi niyang wala pa siyang minamahal kaya hindi siya maaaring maging idolo dahil wala siyang pakialam sa kanyang mga tagahanga. Ngunit ipinaliwanag ni Kurosaki na ang trabaho ay hindi para sa mga normal na tao, at ang kanyang background ay nagbibigay sa kanya ng sariling katangian. Binanggit niya kung paano palaging sinasabi ng mga idolo na mahal nila ang kanilang mga tagahanga, kaya kung sinabi niya ito, nagsisinungaling siya. Sinabi ni Kurosaki sa kanya na ang mga tagahanga ay nahuhulog sa magagandang kasinungalingan, at sa tingin niya kung kumakanta at sumasayaw lang siya habang mukhang cute, ito ay isang pagpapahayag ng pagmamahal para sa kanila. Naniniwala siya na kung patuloy niyang sasabihin na mahal niya ang kanyang mga tagahanga, sa kalaunan ay maaari itong maging katotohanan. Kaya, nagpasya siyang maging isang idolo, umaasang makakahanap siya ng isang bagay na talagang mamahalin niya. Bumalik tayo sa kasalukuyan, habang inaalala ni Aileen na hindi pa niya sinabi sa kanyang mga anak na mahal niya sila. Sa araw ng konsyerto, tumunog ang doorbell, at iniisip ni Aileen na ito ang presidente, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, ito ang lalaking pumaslang kay Hoshino sa kanyang nakaraang buhay. Tinusok niya ito gamit ang kanyang kutsilyo at sinabing hindi siya kailanman nagmalasakit sa kanyang mga tagahanga, sa pag-aakalang palagi siyang nagsisinungaling tungkol sa kung paano niya sila minahal. Sinabi niya sa kanya kung paano hindi niya kayang magmahal ng sinuman, ngunit ipinaliwanag ni Aileen na noong kinakanta niya ang kanyang mga kanta, umaasa siyang ang kanyang mga kasinungalingan ay magiging totoo at talagang mamahalin niya ang mga ito. Sa tingin niya ay nagsisinungaling lang siya, kaya tatapusin niya ito, sa pag-aakalang hindi man lang siya nito naaalala. Ngunit tinawag niya siya sa kanyang pangalan, Ryusok. Naaalala niya ito mula sa kanyang mga fan event, at binanggit pa ang vial na ibinigay nito sa kanya ay nasa kanyang sala. Kaya, nagsimula siyang umiyak, at tumakbo siya palayo habang si Hoshino ay tumawag ng ambulansya, ngunit niyakap siya ng kanyang ina, na sinasabi sa kanya na hindi na siya makakaligtas. May narinig si Ruby, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na huwag sumama dahil ayaw niyang makita niya na malapit na siyang masawi. Pinuri niya si Ruby para sa kanyang kakayahan sa pagsasayaw, at sinabi niyang gusto niyang maging idolo din siya para makapag-perform sila ng magkasama. Umaasa siyang naroon siya upang makita silang lumaki, at sa kanyang huling hininga, sinabi niya sa kanila na mahal niya sila. Nalaman ng lahat ang tungkol sa insidente, habang binanggit ng isang reporter na si Aileen ay pinaslang ng kanyang tagahanga, na nagbuwis ng sariling buhay ilang oras pagkatapos ng insidente. Karamihan sa mga tugon ng publiko ay nakikiramay, ngunit sinubukan ng ilang tao na gamitin ang insidente upang makakuha ng atensyon. 3 araw pagkatapos ng kasawian ni Aileen, unti-unting nawala ang balita, at hindi na siya binanggit muli. Naiwasan ni Ruby at Hoshino ang spotlight dahil inilipat na sila ni Kurosaki at Miyako sa kanilang family register. Hiniling ni Miyako na sumama sila sa kanyang pamilya, at binanggit niya na si Aileen ay palaging ang magiging ina nila, ngunit itinuturing din niya silang mga anak. Pagkatapos ng libing ni Aileen, iniisip ni Ruby kung dapat ba siyang maging idolo, ngunit binanggit ni Hoshino na may iba pang madaling paraan upang kumita ng pera, at mayroong matinding batikos para sa mga idolo, lalo na kung mayroon silang mga kasintahan. Sa palagay niya ay mag-bounce back siya dahil pagkatapos ng mga taon ng pagtira sa kanya, napagtanto niyang mayroon itong malinis na puso. Alam niyang pinaslang siya ng parehong taong pumaslang kay Aileen, at nagtataka siya kung paano nalaman ng lalaki na na-admit siya sa ospital na iyon, at kahit lumipat siya sa isang bagong tahanan, nahanap niya pa rin siya. Alam ni Hoshino na si Ryusok ay isang mag-aaral na walang espesyal na kasanayan, at hindi niya mahanap ang lahat ng impormasyon ng mag-isa, kaya naisip ni Hoshino na may isang malapit sa kanya na tumutulong sa kanya. Naniniwala siyang ang kanilang ama ang nasa likod ng lahat, alam niyang inilihim siya nito, ngunit kung isasaalang-alang kung gaano kaliit ang kanyang lipunan, sa palagay niya ay dapat nasa parehong industriya ang kanilang ama. Napagtanto ni Hoshino na pareho sila ng dugo, kaya nagpaplano siyang gumamit ng DNA test para matulungan siyang mahanap ang kanyang ama. Nawalan si Hoshino ng pag-asa sa buhay, ngunit mayroon na siyang bagong layunin, na mahanap ang kanyang ama at tapusin ito. Nakipagkita si Hoshino kay Takeshi, na nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanyang ina, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit sinabi sa kanya ni Hoshino na gusto niyang palakihin siya.
Makalipas ang 10 taon, nakita namin si Ruby sa kanyang paaralan kung saan nakipag-usap siya sa kanyang kaibigan tungkol sa mga audition para sa isang idol group na kanyang inaplayan, at umaasa siyang makapasa siya sa pagsusulit dahil gusto niyang matulad sa kanyang ina. Sa bahay, sinabi ni Hoshino kay Ruby na okay lang na mangarap ng malaki, ngunit kailangan din niyang maghanda para sa entrance exam sa high school. Binanggit ni Ruby na kapag naging idol siya, papasok siya sa high school anuman ang kanyang mga resulta sa akademiko, ngunit sinabi ni Hoshino sa kanya na dapat siyang tumingin sa katotohanan sa halip na mangarap lamang. Binanggit niya na ang mga idolo ay may mababang sweldo, at karamihan sa mga tao ay hindi nabubuhay sa industriya, ngunit sa palagay niya kung nabubuhay siya sa takot, wala siyang magagawa. Umalis si Hoshino para makipagkita kay Takeshi, at sa tingin ni Ruby ay nagbago na siya simula nang masawi ang kanilang ina. Sinabi niya na hindi na siya nag-e-enjoy sa mga bagay-bagay, at sa tingin niya ay plano siya kasama si Takeshi, ngunit hindi niya sinasabi sa kanya kung ano iyon. Pagkatapos ng pagkasawi ni Aileen, umalis si Kurosaki sa agency, kaya kinailangan ni Miyako na pumalit, pero nang wala na si Aileen sa grupo, na-disband ang grupo, at ang agency na ngayon ang namamahala sa mga internet celebrity. Nagtataka si Ruby kung bakit hindi sila gumagawa ng ibang idol group, kaya sinabi sa kanya ni Miyako na hindi ito madali, sa pag-aakalang sinuwerte lang sila kay Aileen dahil wala silang mahanap na makakapalit sa kanya. Nakatanggap si Ruby ng tawag tungkol sa kanyang audition, ngunit nalaman niyang tinanggihan siya, kaya nagsimula siyang umiyak, at sinabi sa kanya ni Miyako na bahagi ng industriya ang politika, kaya hindi niya inaasahan na husgahan ng patas ang kanyang kakayahan. Ngunit nakita namin na si Hoshino ang tumawag kay Ruby mula sa telepono ni Takeshi, at tinanong niya si Hoshino kung ano ang gagawin niya kung ang ahensya mismo ang tumawag sa kanya, ngunit ibinunyag niya na nag-text na siya sa kanila gamit ang telepono ni Ruby, kaya iniisip nila na hindi na siya interesadong maging isang idolo, at idinagdag niya na nablock nga ang kanilang numero sa kanyang mga setting. Nagtataka si Takeshi kung bakit niya sinusubukang durugan ang pangarap ng kanyang kapatid, ngunit sinabi niyang hindi niya ito hahayaang sundin ang yapak ng kanilang ina. Na-scout si Ruby ng isang ahente, ngunit naghinala sina Hoshino at Miyako na hindi totoo ang alok, kaya sinabi ni Ruby sa kanila na inimbitahan siyang manood ng konsyerto ng idol group, at aayusin nila ang kontrata pagkatapos. Pagkaalis niya, sinabi ni Hoshino na kailangan may gawin siya para pigilan siya, at alam ni Miyako na ayaw niyang matulad siya sa kanilang ina, sinabing gusto rin niya na protektahan siya, ngunit ayaw niyang pigilan siya sa paghabol sa kanyang mga pangarap. Binanggit niya na may mabuti at masamang grupo ng mga idolo sa ilalim ng lupa, kaya nagpa siya siyang imbestigahan ang nag-scout kay Ruby. Lumapit si Hoshino sa isang babae na nagngangalang Lina na nakapirma sa ahensya na nag-scout kay Ruby. Sinabi niya sa kanya na gusto nilang mag-alok sa kanya ng proposal, ngunit kailangan niyang ibigay sa kanila ang kanyang kasalukuyang mga tuntunin sa kontrata, kaya ipinaliwanag ni Lina ang lahat at binanggit na kumikita siya ng mas mababa sa 100,000 yen bawat buwan. Iniisip ni Hoshino kung may problema ba siya sa grupo, kaya sinabi nitong hindi patas ang manager dahil pino-promote lang niya ang babaeng nililigawan niya. Pagkaalis niya, naisip ni Miyako na hindi nila dapat pagkatiwalaan ang lahat ng sinabi ni Lina, dahil sa selos ng mga babae ay baka nagkakalat siya ng maling impormasyon, ngunit ayaw pa rin ni Hoshino na sumama sa grupo si Ruby dahil wala siyang tiwala sa kanila. Kinabukasan, si Ruby ay nasa sabik na sa wakas ay magiging isang idolo, at sinabi sa kanya ni Miyako ang lahat ng masamang bagay na kasama nito, ngunit wala siyang pakialam, sinabing gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ina. Kaya pinapirma siya ni Miyako sa kanilang ahensya, at sinabing gagawa sila ng bagong idol group. Pinapirmahan siya ni Miyako ng kontrata, at hiniling kay Hoshino na huwag magalit dahil kailangan niyang makapasok sa Performing Arts Department sa high school, ngunit sinabi ni Hoshino na hindi siya kailanman tutol dito. Pumunta si Hoshino sa bahay ni Takeshi, kung saan tinutulungan niya siya sa kanyang paggawa ng pelikula, at nalaman namin na napakabata pa niya para magtrabaho ng formal, kaya siya ay gumaganap bilang apprentice ni Takeshi. Binanggit niya na malapit nang maging idolo si Ruby, pero sa tingin ni Hoshino, okay lang dahil pamilya nila ang namamahala sa grupo. Naalala ni Takeshi ang panahon na lumapit sa kanya si Hoshino para maging apprentice niya, at naisip niyang seryoso si Hoshino sa pagiging artista, pero nalaman namin na gusto lang niyang makapasok sa industriya para mahanap niya ang kanyang ama. Pero napagtanto niyang makakamit din ito kung gagawa lang siya ng behind the scenes.
Binanggit ni Hoshino na wala siyang talento sa pag-arte, ngunit naisip ni Takeshi na hindi siya dapat huminto na mangarap, at may sasabihin sana siyang mahalagang bagay kay Hoshino ngunit nagambala siya ng kanyang ina. Naisip ni Hoshino na dapat siyang umalis sa bahay ng kanyang ina, ngunit sa palagay niya ay walang anumang benepisyo ang pag-iwan ng maluwag na tahanan sa gitna ng lungsod. Binanggit ni Hoshino na may pagkakataon na naisip niya na may talento siya tulad ng kanyang ina, ngunit naisip ni Takeshi na hindi niya dapat ikumpara ang kanyang sarili sa kanya, dahil magkaiba sila ng mga taong nagtataglay ng iba't ibang talento. May gusto siyang itanong kay Takeshi, ngunit muli silang nag-ambala ng kanyang ina. Sa Yuto High School, nakita namin sina Hoshino at Ruby na may mga panayam, at nalaman namin na nag-apply si Ruby sa Performing Arts Department habang si Hoshino ay pumili ng General Knowledge Department. Pagkatapos ng kanilang mga panayam, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung paano nangyari ang lahat, ngunit bigla silang nag-ambala ni Karina, na nag-apply din sa paaralan. Naaalala niya si Hoshino, at masaya siyang mapabilang siya sa klase niya, ngunit sinabi ni Hoshino sa kanya na nag-apply siya sa Departamento ng General Knowledge, at hindi maintindihan ni Karina kung bakit niya gagawin iyon. Nagpa siya si Hoshino na umalis, ngunit si Karina ay nagsimulang sumunod sa kanya, at patuloy siyang nagtatanong sa kanya ng mga personal na katanungan. Sa tingin ni Karina ay umaarte pa ito, ngunit kapag sinabi nitong huminto siya, nalulungkot siya. Sinabi ni Karina sa kanya na pumunta sa kanyang lugar dahil siya ay isang tanyag na tao, kaya hindi siya maaaring makipag-usap sa publiko, at naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon, kaya dinala siya nito sa lugar ni Takeshi, kung saan nagtataka siya kung bakit siya nakikipag-hangout sa kanya kung umalis na siya sa pag-arte. Kaya sinabi ni Hoshino sa kanya na nagtatrabaho siya bilang kanyang assistant. Habang sila ay naghahapunan, nagulat si Karina na si Takeshi ay nakatira pa rin sa kanyang ina, ngunit inihayag niya na siya ay nagseselos dahil ang kanyang mga magulang ay nakatira sa kanayunan, at siya ay nakatira mag-isa sa kanyang dorm. Iniisip niya kung mayroon siyang anumang mga recording ng mga pagtatanghal ni Hoshino, ngunit sinabi ni Takeshi sa kanya kung gusto niyang panoorin ito, kailangan niyang kumbensihin si Hoshino na ayaw na makita ito ng sinuman. Binanggit ni Karina na nagtatrabaho siya bilang lead actress sa isang palabas, at may isang papel na hindi pa nila ginagampanan, kaya pwede niyang kausapin ang kanyang mga nakatataas para i-cast siya, ngunit hindi siya interesado. Tinanong siya ni Takeshi ng pangalan ng palabas, kaya sinabi niya sa kanya ang pamagat, at nakilala ito ni Hoshino dahil sa kasikatan nito. Muli niyang tinanong siya kung gusto niya ang papel dahil ang direktor na si Kaborgi ay nahuhumaling sa kanya, at kinikilala siya ni Hoshino. Nalaman namin na naiwan ng kanyang ina ang 3 telepono nang masawi siya, at inimbestigahan ito ni Hoshino, kaya alam niyang normal ang dalawa sa kanila, at nakipag-ugnayan lamang sila sa mga tao mula sa ahensya. Ang huling telepono ay ang ginagamit niya bago siya nabuntis, ngunit ito ay pinoprotektahan ng isang password, at kung maling code ang ilalagay, inilalak nito ang telepono sa loob ng 30 segundo. Sinubukan niyang buksan ito, at pagkatapos ng 4 na taon, sa wakas ay nahulaan niya ang password. Tiningnan niya ang mga contact na nakasave sa telepono, napagtantong lahat sila ay mula sa entertainment industry, at isa sa kanila ay si Kaborgi. Patuloy na sinusubukan ni Karina na kumbensihin siya, na sinasabi sa kanya na ang male lead actor ay may pambabae na mukha, at nang sa wakas ay sinabi niyang oo, sa palagay ni Karina ay dahil gusto niyang makilala ang aktor na binanggit niya, iniisip kung interesado siya sa mga lalaki. Tinawag niya ang producer, na sa tingin niya ay may potensyal si Hoshino, kaya tinanggap niya ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Miyako kay Ruby ang balita, at sa palagay niya ay sinusubukan niyang tuparin ang huling habilin ni Aileen dahil gusto niyang maging artista siya, ngunit gusto lang niyang kunin ang buhok ni Kaborgi upang malaman kung siya ang kanilang ama. Binanggit ni Miyako ang seryeng isinagawa ni Hoshino, na nagsasabing mayroon na itong 6 na yugto, at lalabas lamang siya sa finale bilang isang kontrabida. Nagpasya silang panoorin ang mga episode, ngunit napagtanto nila na ito ay boring, at ang pag-arte ay hindi maganda, kaya hindi na nila ito pinanood. Nalilito si Ruby dahil ang manga na pinagbasehan nito ay may ibang kwento, at sa palagay ni Miyako maraming mahahalagang aspeto ng kwento ang naputol dahil sinusubukan ng team na pagsamahin ang lahat ng volume ng manga sa isang season. Idinagdag niya na maraming mga bagong dating sa cast na nagpapaliwanag kung bakit ang pag-arte ay kaila-hilakbot, at ito ay ikinagulat ni Ruby dahil naisip niya na si Karina ay isang mahusay na actress. Kinabukasan, sinabi ni Hoshino kay Karina kung ano ang sinabi ni Ruby tungkol sa kanya, at nagalit ito dahil sa tingin niya ay mahusay siyang actress.
Nagtataka si Hoshino kung bakit masama ang kanyang pag-arte, at ibinunyag niya na ang palabas ay isang paraan lamang para ibenta ng produksyon ang kanilang mga paparating na modelo, kaya pinupuno nila ang cast ng mga gwapong lalaki para mahumaling ang kanilang mga babaeng audience. Pero alam nilang magpa-flop ang show kung wala itong magagaling na artista, kaya kinuha siya para sa role pero pinipigilan niya ang sarili dahil kung umarte siya sa buong potensyal niya, magmumukhang masama ang ibang artista. Ibinunyag ni Karina na gusto niyang ilagay ang lahat sa pag-arte, ngunit alam niyang hindi palaging humahantong sa magandang produkto ang magandang pagganap. Binanggit niya na ang produksyon ng palabas ay may kinikilingan sa mga sponsor, kaya walang paraan na ito ay nakakaaliw, na sinasabi na kahit na ang orihinal na manga artist ay nadismaya nang dumating siya sa set ng unang episode. Ngunit ibinibigay ng lahat ang kanilang makakaya, at sinusubukan nilang gawing mapapanood ang palabas, kaya nagpa siya siyang kumilos ng mas masama para sa koponan. Sinabi sa kanya ni Hoshino na makakaapekto ito sa kanyang reputasyon bilang isang artist, ngunit sa tingin niya ay mahalaga din ang kakayahan ng mga tao sa industriya. Binanggit ni Karina na noong bata pa siya, gusto lang niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan, at hindi niya tinatrato ang sino man ng may paggalang, kaya ang lahat ay umiiwas sa kanya. Ngunit napagtanto niya ngayon kung gaano kahalaga ang mga kasanayan ng mga tao, kaya siya ay naging isang taong mas madaling makatrabaho at makakatulong sa kalidad ng produksyon. Binanggit niya na ang dating aktor para sa papel ni Hoshino ay nagpa siya na huminto, kaya ang kanilang schedule ay magulo, at wala silang oras upang magumpisa muli sa simula. Ngunit nakikiusap si Karina sa kanya na tulungan siyang maging matagumpay ang palabas. Pagkatapos nito, pinanood ni Hoshino ang palabas, habang napapansin niya na mukhang walang pag-asa ito dahil ang mga aktor ay kakilakilabot. Ngunit napagtanto niyang sinusubukan ng produksyon na mapapanood ang palabas, at si Karina ay isang mahusay na artista, kaya sa tingin niya ay may pag-asa pa. Kinabukasan, nasa rehearsal set si Hoshino, at binanggit ni Karina na isang araw lang ang site ng team, kaya napabilis ang proseso ng rehearsal, ibig sabihin, isang beses lang sila makakapag-practice. Sa tingin niya kahit si Takeshi ay mas organisado kumpara sa kanila, at ipinaliwanag niya na kulang sila sa oras at budget. Bigla silang nag-ambala ng pangunahing lalaki, si Melo, at nagpakilala si Hoshino, ngunit hindi siya pinansin ni Melo. Sinabi sa kanya ni Karina na batiin ang producer, ngunit habang ginagawa ito, ang tanging iniisip niya ay ang paghahanap ng paraan upang makuha ang kanyang DNA. Pagkatapos ng rehearsal ng unang eksena, binanggit ni Karina na maayos ang kanyang pag-arte, ngunit sa palagay niya ay kayang gawin ng sino man ang papel ng may sapat na pagsasanay. Sa palagay ni Hoshino ay nakita niyang kamangha-mangha ang kanyang pag-arte noong mga bata pa sila, dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang pisikal at mental na edad. Pero lumiit ang gap, kaya naging average actor na siya, at humihingi siya ng paumanhin sa hindi magandang performance. Pero sa tingin ni Karina ay maganda ang kanyang pag-arte dahil isinantabi niya ang kanyang ego, at ipinakita ang papel ayon sa pangangailangan ng kwento. Nagtataka si Hoshino kung bakit hindi niya ito nakikita sa anumang sikat na palabas, at binanggit niya kung paano siya hindi nakakatanggap ng anumang mga alok, kaya naisipan niyang huminto, ngunit nagpa siya siyang magpatuloy, at masaya siya dahil sa wakas ay nakilala na ang kanyang kakayahan. Nagtataka si Kaborgi kung kailan nila ipagpapatuloy ang paggawa ng pelikula dahil may photoshoot si Melo na may magazine pagkatapos, kaya sinabi sa kanya ng direktor na halos handa na sila. Pinipigilan ni Karina ang cast, ngunit binanggit niya na susundan niya ang sinuman, kaya madali siyang i-cast para sa anumang papel na kailangan nila. Ang kanyang pangalan ay kilala pa rin sa publiko, at pagkatapos niyang umalis sa kanyang ahensya, ang kanyang mga talent fee ay bumaba, kaya sa tingin niya ay maswerte sila sa kanya. Pero ang masama lang sa kanya ay mapili siya sa pag-inarte, at sinabi ni Kaborgi na promotion lang ang palabas, kaya hindi kailangan ang acting skills. Naririnig ni Hoshino ang kanilang pag-uusap, iniisip na mahirap para sa mga tao na husgahan batay sa kanilang mga kakayahan. Kinukuha niya ang mga yosi ni Kaborgi, nagpaplanong gamitin ang mga ito para sa pagsusuri sa DNA, at sinabi niya na ang kanyang layunin ay natupad na. Ngunit nagpa siya siyang lumabas ng may impact. Habang nagpapatuloy ang rehearsal, naalala ni Karina ang kanyang nakaraan noong siya ay itinuturing na isang prodigy, ngunit ang lahat ay tumigil sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko at sa wakas ay naging lead actress. Alam niyang hindi maganda ang mga review ng palabas, ngunit ang eksenang kanilang nire-rehearse ay isang mahalagang sandali sa orihinal na manga, kaya gusto niyang ihanay ang sarili kay Melo at gawin itong maganda.
Ngunit sa pagsisimula nila sa pag-arte, napagtanto niya na ang kanyang pag-arte ay lampas sa pagsalba ngunit nagulat si Karina na walang nagsasabi ng kahit ano, kaya iniisip niya kung may pakialam pa ba sila sa pag-arte. Pumasok si Hoshino sa eksena habang naglalakad siya daanan, at tinanong ng staff ang direktor kung dapat na silang huminto dahil gumagawa ito ng ingay, ngunit gusto niyang magpatuloy, na iniisip na ito ay maganda. Nagulat si Karina sa acting ni Hoshino dahil hindi naman siya ganoon kagaling kanina, pero in karakter na siya ngayon. Alam ni Hoshino na wala siyang aura para maakit ang atensyon ng mga manunood, at hindi niya kasing galing si Aileen, pero gagamitin niya ang lahat ng tool na magagamit niya para maging mas katulad niya. Iniinsulto niya si Melo, na ikinagalit niya, at napagtanto ng direktor na si Hoshino ay nag-improve ng kanyang mga linya, ngunit hindi niya pinipigilan ang eksena at gusto pa niyang ituon siya ng higit pa. Alam ni Hoshino na ang eksena ay isang mahalagang punto sa palabas, at ang kasukdulan nito ay kapag ang nangungunang aktres ay lumuha, kaya nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya upang siya ay sumikat. Habang umiiyak si Karina, nagulat si Hoshino sa pagiging magaling niya, at naalala niyang specialty niya ito noong mga bata pa sila. Pagkatapos ng eksena, humingi ng paumanhin si Melo kay Hoshino sa pagtama sa kanya sa eksena, ngunit binanggit niya na sinadya siyang matamaan para maipakita ni Karina ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Sa kabilang banda, ang may akda ng orihinal na manga na nagngangalang Kichi ay nanonood ng episode ngunit ang kanyang mga tauhan ay hindi nais na maranasan niya ang sakit dahil iniisip nila na ang palabas ay isang insulto sa kanyang trabaho. Wala siyang anumang inaasahan para sa palabas, ngunit pagkatapos na makita ang huling yugto, nagsimula siyang umiyak at masaya na pumayag siya sa adaptasyon. Ngunit nalaman namin na bumaba ang mga manonood ng palabas, at ang mga tagahanga ng manga lamang ang nagpatuloy sa panonood, kaya ang huling episode ay hindi nakakuha ng traksayon. Ngunit sa ilang mga manonood, ito ay itinuturing na isang obra maestra. Idinaos ang isang farewell party para sa lahat ng kasali sa palabas, at nagulat si Hoshino nang makita kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho dito. Binanggit ni Karina na ang lahat ng kanilang mga trabaho ay nakasalalay sa cast, kaya kailangan nilang ihatid at iwasan ang mga gulo sa lahat ng mga paraan. Iniisip ni Karina kung may girlfriend ba ito, ngunit sinabi ni Hoshino na wala, kaya hindi niya kailangang mag-alala na masangkot siya sa mga gulo. Nilapitan sila ni Kichi, na pinupuri si Karina para sa kanyang kamanghamanghang pag-arte, at ito ay nagpaiyak sa kanya. Nakipag-usap si Kaborgi kay Hoshino at binanggit na hindi kumikita ang palabas, ngunit ang pangunahing layunin nito ay ipakita ang mga talento, kaya nagawa nilang makamit ang kanilang layunin. Iniisip ni Hoshino ang resulta ng pagsusuri sa DNA, na nagpapatunay na hindi sila magkamag-anak ngunit nakita pa rin niya siyang kainahinala. Binanggit ni Kaborgi na kamukha siya ni Aileen, at tinanong niya si Kaborgi tungkol sa kanyang relasyon sa kanya, kaya't ibinunyag niya na dati niyang pinadalhan siya ng trabaho at ipinakilala pa siya sa mabubuting kliyente. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa mga lugar kung saan siya makakatagpo ng mga tao ng palihim, na nakapagtataka kay Hoshino kung sino ang madalas niyang nakakasalamuha. Hindi magdadalawang isip si Kaborgi na bigyan siya ng impormasyon, ngunit bilang kapalit, gusto niyang maging bahagi siya ng isang reality dating show. Nakikita namin sina Hoshino at Ruby sa kanilang unang araw ng paaralan, at sinabi sa kanila ni Karina kung paano mas flexible ang schedule ng kanilang klase kumpara sa ibang mga paaralan sa Japan. Ngunit kailangan pa rin nilang makakuha ng mga pasadong grado, or uulitin nila ang taon. Pumunta si Ruby sa kanyang klase, at nagulat siya sa hitsura ng lahat ngunit sa tingin niya ay maganda rin siya dahil mayroon siyang mga dugo ni Aileen. Umupo siya sa tabi ng isang babae na nagngangalang Manami, ngunit nabigla siya sa laki ng kanyang asset. Pagkatapos magpakilala ni Manami, agad siyang tinignan ni Ruby at nakita niyang isa siyang modelo. Kalaunan ay ipinakilala siya ni Ruby kay Hoshino at iniisip kung nakipagkaibigan din siya, ngunit sinabi niyang wala siya roon upang makipagkilala sa mga tao. Iniisip ni Ruby na hindi siya makakausap ng sino man, kaya hiniling niya kay Manami na makipagkaibigan din sa kanya, ngunit sa palagay ni Hoshino ay dapat niyang alalahanin ang kanyang sarili dahil nasa bagong kapaligiran siya. Kinakabahan si Manami, ngunit sinabi ni Ruby sa kanya ang sinabi ni Karina sa kanya, na tratuhin ito bilang isang regular na paaralan. Binanggit ni Hoshino na nakakita siya ng mga magagandang estudyante sa seremonya ng pasukan, ngunit sa tingin niya ay wala sa kanila ang sikat. Binanggit ni Ruby ang isang sikat na actress na nagngangalang Sharon na naging kaklase niya, ngunit hindi interesado si Hoshino sa kanya, at sinabing ang paborito niya ay si Aileen lamang.
Nakita nila si Shiren naglalakad, kaya lumapit si Hoshino sa kanya at nakiusap sa kanya na makitungo ng maayos kay Ruby. Nakita ni Shira ang kanyang pag-arte sa kanyang pinakabagong palabas, at naisip niyang maayos ito, na nagpagulat kay Hoshino dahil hindi naman ganoon kasikat ang show. Nakilala rin niya si Manami, na ikinagulat ni Ruby dahil parang kilala niya ang lahat. Ngunit hindi niya nakikilala si Ruby, at tinanong siya tungkol sa kanyang karera, ngunit inihayag niya na wala siya, kaya sinabihan siya ni Shiren na patuloy na magtrabaho ng husto. Pinuntahan ni Ruby si Miyako, hinihiling na gawin siyang idolo, ngunit ipinaliwanag ni Miyako na hindi ito madali. Iniisip ni Ruby na lahat ng tao sa paaralan ay sisimulan siyang i-bully kung hindi siya makahanap ng trabaho, ngunit ipinaliwanag ni Miyako na nahihirapan siyang maghanap ng mga cute na babae para sa kanilang idol group. Sinabi sa kanya ni Ruby ang tungkol kay Manami, ngunit tumanggi si Miyako na makipagtulungan sa kanya dahil pumirma siya sa ibang ahensya. Sinabi ni Hoshino kay Miyako na kunin si Karina dahil sa kasalukuyan ay wala siyang trabaho. Sinusundan ni Ruby si Karina sa paligid ng paaralan, iniisip na magiging sikat si Karina kung magiging idolo siya, ngunit hindi siya maaaring hilingin ni Ruby na sumali sa grupo dahil hindi sila magkasundo. Sinabihan siya ni Hoshino na kausapin si Karina, at sinabing maghahanap sila ng iba kapag hindi ito gumana. Nag-message si Hoshino kay Karina na makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase, at nagtataka siya kung bakit gusto niya itong makita, sa pag-aakalang ipagtatapat niya ang kanyang nararamdaman. Pero pagdating niya sa meeting place, nadismaya siyang makitang kasama niya si Ruby. Hindi sigurado si Ruby kung dapat ba niyang isali siya, ngunit ipinaliwanag ni Hoshino na wala siyang ibang pagpipilian dahil gusto niyang simulan ang kanyang grupo. Kaya naman, hiniling niya kay Karina na sumali sa kanyang idol group, at nang makitang totoo ang alok, humiling siya ng ilang sandali upang pag-isipan ito. Alam ni Karina na kung tatanggapin niya ang alok, matatapos na ang career niya bilang aktres, at kapag nabigo siyang maging idolo, mawawala sa kanya ang lahat. Ngunit sa ilang kadahilanan, nakita niya si Aileen kay Ruby, at pinaniniwalaan niyang may potensyal siyang magtagumpay. Alam ni Karina na hindi sikat ang ahensya ni Ruby, at wala silang kasaysayan ng paglulunsad ng mga bagong grupo. Insecure din siya sa kanyang hitsura, sa pag-aakalang wala siyang kailangan para maging isang idolo, kaya ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang kinabukasan. Tatanggihan na niya ang alok, ngunit pinakiusapan siya ni Hoshino na sumali, na sinasabing mas cute siya kaysa sa isang karaniwang idolo at naniniwala siyang nasa mabuting kamay si Ruby kung sasali siya sa grupo. Si Hoshino ay patuloy na sinusubukang kumbensihin siya, at siya ay patuloy na nagsasabi sa kanya na hindi, ngunit siya ay nagtapos sa pagpirma sa ahensya ni Miyako. Laking gulat ni Miyako na nagawa niyang pabaguhin ang kanyang isip, ngunit ibinunyag ni Hoshino na sinuri lang niya ang kanyang personalidad at ginamit ang kanyang mga kahinaan upang kumbensihin siyang sumali. Binanggit niya na kailangan niya ng pagbabago ng direksyon sa kanyang karera, ngunit iniisip ni Ruby na sinusubukan lang niyang kumbensihin ang kanyang sarili na ginawa niya ang tamang desisyon. Sa palagay ni Karina ay matututo siya kay Hoshino dahil nasa iisang ahensya sila, at iniisip niya kung may paparating ba itong trabaho. Pero laking gulat niya nang sabihin sa kanya ni Ruby na lumalabas siya sa isang reality dating show. Nakita nila ang palabas, at ipinakilala ang lahat sa madla, ngunit nabigla sina Ruby at Karina dahil ibang tao ang kinikilos ni Hoshino. Ang isa sa mga kalahok na nagngangalang Chana ay tumawag kay Hoshino na gwapo, at sa tingin ni Ruby ay siya ang tipo ng babaeng kinaiinisan ni Hoshino, ngunit kapag tinawag niya itong cute, nagagalit sina Ruby at Karina. Sinabi ni Karina na ang tanging pagkakataon na tinawag niya itong cute ay noong sinusubukan niyang i-recruit siya, ngunit sa tingin ni Ruby ay natutuwa siyang napapaligiran ng mga babae, kaya papagalitan niya ito kapag nakauwi na siya. Sinabihan sila ni Miyako na huminahon dahil umaacting lang siya, sinasabi na kung kumilos siya tulad ng kanyang normal na sarili, hindi ito magiging interesante. Nalulungkot si Karina dahil sa palabas ang mga kalahok ay napupunta sa isa't isa sa katotohanan, at maaaring kailanganin pa nilang mag-kiss. Ngunit sinabi sa kanya ni Miyako na bahagi ito ng trabaho, at kahit na siya ay maaaring kailanganin na gumawa ng isang kissing scene kung magpapatuloy siya bilang isang artista. Samantala, si Hoshino ay naiinip, nagtataka kung bakit niya ito ginagawa sa kanyang sarili, ngunit naalala niya na nangako si Kaborgi na bibigyan siya ng impormasyon tungkol sa sikreto ni Aileen, kasama ang kanyang mga relasyon. Ang mga kalahok ay binibigyan ng mga pangunahing direksyon ng palabas, at isa sa kanila na pinangalan ng Yoki ay nag-iisip na hindi na siya mag-stand out dahil natatakot siya.
Nagtataka si Hoshino kung bakit siya napunta sa palabas, at binanggit niya na ang mga nangungunang artista sa kanyang ahensya ay kumukuha ng lahat ng mga trabaho, kaya nang lapitan siya ni Kaborgi, sinabi niya sa kanya ang oo. Inihayag ni Yoki na hindi pa siya nakipagrelasyon, kaya umaasa siyang magbabago iyon, at iniisip niya kung interesado si Hoshino na maghanap ng kasintahan. Iniisip ni Hoshino si Aileen at sinabi niyang hindi pa siya nakaka-get over sa dati niyang pag-ibig, pero kapag pinag-isipan niya iyon, hindi siya sigurado kung pagmamahal ba ang naramdaman niya para rito. Binanggit ni Yoki na sa pagtatapos ng mga nakaraang season, ang mga kalahok ay nagkikis, at nag-aalala siya na wala siyang mahahanap na makakasama niyan, ngunit sinabi niyang wala siyang problema na makipag-kiss sa kanya. Sa gabi, sinabi ni Ruby kay Hoshino na pipili siya kung sino ang dapat niyang i-date dahil hindi siya dapat sumama sa isang taong hindi niya gusto. Ang una niyang rekomendasyon ay si Yoki, ngunit sa palagay ni Hoshino ay hindi siya magaling sa pagbabasa ng mga tao, kaya pinagbawalan siya sa mga relasyon sa ngayon. Kinabukasan, nagtataka si Ruby kung paano nagpapalipas ng oras si Karina kapag wala siyang trabaho, at sinabi niya sa kanya na gamitin ang libreng oras sa pag-aaral. Binanggit niya na ang pagiging isang idolo ay hindi ginagarantiyahan ang isang matagumpay na buhay, kaya sinusubukan niyang makapasok sa isang universidad upang matiyak ang kanyang kinabukasan. Binanggit ni Karina na wala pa silang pangalan ng grupo, kaya wala silang magagawa, ngunit sinisisi siya ni Ruby sa hindi pakikipagtulungan. Sa palagay ni Karina, ang pagpili ng pangalan ay magiging opisyal na idolo siya, ngunit sa palagay niya ay hindi pa siya handa. Iminumungkahi ni Miyako na maging influencer sila para bumuo ng online audience na dadalo sa kanilang mga live na kaganapan. Sa palagay ni Karina ay hindi ito magiging madali, ngunit binanggit ni Miyako na ang ahensya ay may malakas na presensya sa online na may mga streamer sa ilalim ng pangalan nito, at nakipag-usap siya sa isang taong handang tumulong sa kanila, kaya dapat nilang makita kung ano ang matututunan nila mula sa kanya. Pumasok sa silid ang isang nakamaskara na fitness influencer na nagngangalang Pedro, ngunit iniisip ni Karina na isa siyang bodybuilder dahil naka-underwear lang siya. Sinimulan niyang insultuhin siya, ngunit nang banggitin niya na kumikita siya ng 100 milyong yen sa isang taon, agad siyang humingi ng tawad. Sa tingin Pedro, ang pinakamabilis na paraan para makakuha sila ng mga subscriber ay ang makipag-collaborate sa isang sikat na influencer, at dahil makikipagtulungan sila sa kanya, pinag-uusapan nila kung ano ang dapat nilang gawin para ipakilala sila sa kanyang audience. Siya ay nagmumungkahi ng isang sorpresang pagbisita sa umaga dahil sila ay mga idolo, at si Karina ay sumang-ayon sa ideya, ngunit si Ruby ay hindi nais na gawin ito. Nagpasya silang magsuot ng maskara at makipagsayaw sa kanyang video, at sinabi niya sa kanila na kung makakasabay nila siya sa loob ng 1 oras, papayagan silang ipakita ang kanilang mga mukha. Nagagawa nilang matupad ang kondisyon, at pinupuri sila ni Pedro dahil naisip niyang kailangan niyang i-edit ang video para magmukhang natapos nila ang hamon. Nagtataka si Pedro kung ano ang tawag sa kanilang grupo, at sinabi ni Karina kay Ruby na pumili ng anumang pangalan na gusto niya, kaya nagpasya siyang gamitin ang pangalan ng grupo ng kanyang ina, Kamachi. Sinabi ni Yoki sa lahat na gusto niyang umalis sa palabas dahil tinutukso siya ng mga lalaki sa kanyang paaralan, at natatakot siyang ipakita ang kanyang nararamdaman sa buong mundo. Binanggit ni Chana na ganoon din ang nararamdaman niya dahil gumagawa siya ng mga nakakatawang bagay sa kanyang sarili sa harap ng kanyang mga manunood, at ang isa pang kalahok na nagngangalang Nobunaga ay nag-iisip din na umalis. Nagulat ang mga manunood, iniisip kung aalis si Yoki, ngunit nakita namin na ito ay isang trick para makakuha ng higit pang mga view. Ang isa pang babae na nagngangalang Akira ay nagtataka kung si Yoki ay aalis sa palabas, ngunit sinabi niya na hindi niya magagawa iyon dahil pumirma siya ng isang kontrata. Inihayag niya na talagang tinutukso siya ng mga lalaki, at gusto nang umalis sa palabas dahil sa pag-shoot ng sobrang aga, kaya pinalala na lang niya ang kanyang emosyon para maging kapani-paniwala ang kanyang kwento. Sinabi ni Hoshino na pagkatapos na gumugol ng oras kasama ang kanyang mga co-star, napagtanto niya na ang ilan sa kanila ay may talento, ngunit ang iba ay struggling upang makakuha ng sapat na oras sa screen. Inaanyayahan siya ni Nobunaga na sumama sa kanila sa hapunan dahil ililibre ni Chana ang lahat na ikinagulat niya dahil hindi niya sinabing gagawin niya ito. Ipinaalala sa kanya ni Nobunaga na ang kanyang channel ay lumalaki kamakailan, at hinati niya ang kanyang kita ng 50-50 sa kanyang ahensya, habang ang iba ay nakakakuha lamang ng maliit na bahagi ng kita, kaya pumayag siyang ilibre sila.
Lahat ay nasisiyahan sa pagkain sa party maliban kay Akira, na nagboluntaryong maging server dahil siya ay isang vegetarian. Sinabi niya kay Hoshino na patakaran niya na siya ang gagamit ng sipit sa tuwing siya ay nasa isang party, at sa kabila ng hindi niya maayos na simula, siya ay napabuti sa paglipas ng panahon. Pagka-uwi ni Hoshino, pinagalitan siya ni Ruby, sinabing tiyak na masarap ang pagkain dahil napapaligiran siya ng mga babae, ngunit masaya lang si Hoshino dahil hindi niya kailangang mag-alala sa kanyang kinakain. Galit siya dahil palagi silang magkasama sa hapunan kapag linggo, ngunit mula nang magsimula siyang mag-film ng palabas, hindi na niya ito pinapansin. Sinabi ni Hoshino na ang palabas ay hindi itinanghal tulad ng naisip niya, dahil kahit na ang ilang mga miyembro ng cast ay kumikilos, karamihan ay sinusubukan lamang na ipakita ang kanilang sarili sa isang positibong liwanag. Iniisip ni Ruby kung ang bawat isa ay talagang umiibig, at sa palagay niya ay iba-iba ito sa bawat tao. Ibinunyag ni Hoshino na hindi siya nakapanood ng reality dating shows, kaya hindi niya alam kung ano ang aasahan, pero laking gulat niya kung gaano ito kay Toto. Sa tingin ni Ruby, maganda kung hindi itinanghal ang palabas, pero naniniwala siyang para lang ito sa audience. Sa palabas, naging sentro ng atensyon ang pagpapares ni Naoki at Nobunaga, habang ang isa pang kalahok na nagngangalang Kenchi ay tumingin sa kanila ng may inggit, kaya naging love triangle ito. Nang gabing iyon, iniisip ni Chana kung susundan din ba ni Hoshino si Yoki dahil ito lang ang paraan para makakuha ng atensyon, ngunit plano niyang i-play ito ng ligtas hanggang sa matapos ang palabas. Tinanong niya ito kung ano ang kanyang gagawin, at ibinunyag ni Chana na ang kanyang pangunahing layunin ay makakuha ng mga subscriber para sa kanyang channel, ngunit kung talagang gusto siya ni Hoshino, hindi siya tututol kung gumawa siya ng hakbang, ngunit sinabi niyang hindi siya interesado. Mas nag-aalala siya kay Akira, at nakikita naming pinapagalitan ng presidente ng kanyang ahensya ang kanyang manager dahil kahit sumikat ang show, hindi siya nagkakaroon ng screen time. Binanggit niya kung paano sinusubukan ng iba na makuha ng kanilang bahagi, ngunit siya ang pinili niya, at sinabi niya sa kanyang manager na tiyaking mag-iiwan siya ng marka sa palabas. Samantala, si Ruby ay malapit nang magsabi ng isang bagay sa isang inumin sa kanyang tweet, ngunit pinigilan siya ni Karina dahil hindi kailanman magwo-work sa kanya ang kumpanya kapag nakita nila ang kanyang post. Iniisip ni Ruby na hindi nila ito makikita, ngunit kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya na maaaring hanapin ng kumpanya ang kanyang pangalan. Binanggit niya na ang mga panahon ay nagbago dahil ang mga tao ay kailangang maging maingat sa kung ano ang kanilang ipopost online, at ang mga nagpapabae sa online na marketing ay may iwan. Sa palabas, hiniling ni Akira si Nobunaga na sumama sa kanya, at nakita namin na ang isa sa mga miyembro ng kawani ay nagsasabi sa kanya na kung gusto niyang tumayo, kailangan niyang maging masamang babae sa palabas at nakawin si Nobunaga mula kay Yoki. Maya-maya, nililinis ni Yoki ang mga kuko ni Akira habang binabanggit niya na naiintindihan niyang kinakabahan si Akira dahil malapit nang matapos ang season. Sinabi niya na gusto lang niyang mag-stand out pero sinabi ni Yoki na hindi siya susuko dahil ayaw niyang nakawin ni Akira ang spotlight. Pagkatapos noon, nakipag-usap si Akira kay Kenchi, ngunit bigla siyang sinubukang ilayo ni Yoki, at habang sinusubukang pigilan siya ni Akira, kinamot niya ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwalang sinaktan niya siya, ngunit niyakap ni Yoki si Akira, sinasabing naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman at hindi siya napupuot sa kanya. Alam ni Hoshino na kung ito ay isang karaniwang insidente sa paaralan, ito ay tapos na, ngunit hindi ito pababayaan ng internet. Sa gabi, si Akira ay nakaupo sa kanyang silid at binabasa ang lahat ng maput na komento na nakukuha niya. Iniisip niya na kung hihingi siya ng tawad patatawarin siya ng lahat, ngunit habang nagpo-post siya ng tweet, mas lalo siyang napupuot. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Chana na kapag may humihingi ng tawad sa isang pagkakamali, naiisip lang ng mga tao na tama sila sa pamimintas dahil nagpapatunay ito na mali ang ginawa ng tao. Pinilit niyang matulog, sa pag-aakalang makakalimutan niya ito paggising niya, pero hindi pala. Sa paaralan, naririnig niya ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa kanya, na iniisip na siya ay balisa, at ito ay nagpapasakit sa kanya. Pag-uwi niya, iniisip ng nanay niya kung may problema ba sa trabaho dahil medyo wala siya sa sarili, pero tinitiyak ni Akira na ayos lang siya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang manager na nagsasabi sa kanya na huwag nang mag-post ng anumang mga tweet hanggang sa huminahon ang mga bagay, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang galit ay patuloy na lumalago.
Maging ang kanyang mga dati ng keskwela at tagahanga ay nagsimulang tumalikod sa kanya, kaya nagpa siya siyang tapusin ang kanyang sariling buhay, ngunit nang siya ay tumalon mula sa tulay, iniligtas siya ni Hoshino, na sinabihan siyang huminahon. Nakikita ni Karina ang lahat ng galit na nakukuha ni Akira, at binanggit niya na ang bawat isa ay may iba't ibang kaisipan kapag nakikitungo sa gayong sitwasyon. Sinabi niya na may mga araw na naisip niyang tapusin ang sarili niyang buhay, at sa palagay niya ay hindi maintindihan ni Ruby ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Sinabi ni Miyako na kahit sikat ang mga reality show sa buong mundo, marami na rin ang nagtapos ng buhay dahil dito. Naniniwala si Karina na kung ang isang tao ay gumaganap ng isang karakter sa palabas, maaaring magaling sila, ngunit kung mas ipinapakita nila ang kanilang mga tunay na sarili, mas malaki ang magiging epekto nito sa kanila. Nagtataka si Ruby kung ayos lang si Hoshino, at nakatanggap ng tawag si Miyako na nagsasabi sa kanya na nasangkot siya sa pulisya. Nakita namin si Akira na umiiyak sa istasyon ng pulisya, at sinabi ni Miyako kay Hoshino na nang matanggap niya ang tawag, nagsimula siyang maghanda para sa pinakamasama, ngunit ipinagmamalaki niya ito sa pagligtas kay Akira. Naniniwala siyang madaling masawi ang mga tao, kaya kung may makarinig ng sigaw para sa tulong, dapat silang kumilos kaagad, or baka mahuli na ang lahat. Dumating ang iba pang cast ngunit si Yoki ay nagsimulang umiyak, at sinampal niya si Akira, na sinasabing palagi niya siyang makakausap tungkol sa anumang bagay. Pinayuhan ni Hoshino si Akira na umalis sa palabas, at ipinaliwanag niya na kahit na siya ay nakatali sa isang kontrata, tatanggapin ng direktor ng palabas ang kanyang kahilingan dahil kung may nangyari sa kanya, maaari siyang managot dahil siya ay wala pa sa wastong gulang. Pero sinabi niya na nagsumikap siyang maging artista, at lahat ay tumulong sa kanya na makarating sa puntong ito, kaya kahit natatakot siya, itutuloy niya ito. Alam ni Hoshino na mayroong isang press club sa istasyon ng pulisya, kung saan naghihintay ang mga mamamahayag ng media sa buong araw upang makuha ang pinakabagong mga balita, kaya bago sila makakuha ng impormasyon tungkol kay Akira, naipost niya ang kwento online. Nagreresulta ito sa pag-atres ng ilan, ngunit may mga netizens din na nagsimulang mang-insulto sa kanya, kaya iniisip ni Miyako kung ito ba ang tamang aksyon. Pero sa tingin ni Hoshino na kapag tumigil sila, lalabas si Akira sa sitwasyong mas malala kaysa dati, kaya sa tingin niya ay kailangan niyang itaas ang stake. Hiniling ni Hoshino kay Chana ang mga larawan ng lahat, at nagtataka siya kung bakit kailangan niya ang mga ito, kaya sinabi ni Hoshino sa kanya na in-edit ng team ang footage para ipakita si Akira bilang kontrabida ng kwento, at gusto niyang malaman ng lahat ang katotohanan. Napagtanto ni Chana na pinag-uusapan niya ang tungkol sa pag-shoot sa palabas mula sa kanilang pananaw, at binanggit niya na kahit na mukhang lahat ay laban kay Akira, karamihan sa mga manunood ay mababalise sa pagitan ng pag-atake sa kanya, or paglapit sa kanyang pagtatanggol dahil sa balita ng kanyang tangkang pagpapakasawi. Iniisip niya na kung malalaman nila ang katotohanan, paniniwalaan nila na ito ang matuwid na posisyon, at ito ang magpapabago sa opinyon ng publiko tungkol kay Akira. Hiniling ni Chana sa kanya na ibigay sa kanya ang video pagkatapos makumplito ito, na nagsasabing siya ay isang propesyonal sa paggawa ng mga bagay na maging viral. Pagkatapos nito, tinanggap ni Kenchi ang kahilingan ni Hoshino na magbigay ng musika para sa video, at naisip ni Yoki na dapat nilang isama ang sandali na niyakap niya si Akira pagkatapos niyang kumamo sa kanyang mukha. Binanggit ni Nobunaga na nangyari ito nang hindi naka-on ang mga kamera, ngunit tinawag siya ni Yoki na walang muwang at ipinahayag na alam niya kung nasaan ang mga nakapirming kamera, kaya inilagay niya ang kanyang sarili sa harap ng mga ito upang magmukhang maganda, na nangangahulugang ang staff ay dapat mayroong footage. Hiniling ni Hoshino sa direktor ang video, ngunit ipinaliwanag niya na ipinagbabawal silang maglabas ng raw footage. Alam ni Hoshino na ang pagpapalabas ng footage ay magpapakita na pinipinta nila ang ilang mga kalahok bilang mga kontrabida, na gagawing mas galit sa kanila ang mga tao kaysa kay Akira. Ipinaliwanag ng direktor na kung sinabi niya sa kanila na huwag gamitin ang footage, tatanggapin sana nila ang kanyang kahilingan, ngunit ipinaliwanag ni Hoshino na siya ay 17 taong gulang lamang, kaya siya ay magkakamali. Pero mas nagulat siya na hindi siya pinrotektahan ng direktor. Pagkatapos nito, kinumplito ni Hoshino ang video, ngunit nakikita namin na siya ay pagod dahil ang iba ay patuloy na nang iistorbo sa kanya. Nag-post sila sa social media, umaasa na makakatanggap ito ng mga retweets sa unang ilang minuto, at kalahating masaya sila kapag nagsimula itong maging maayos.
Pinapanood ni Akira ang video sa kanyang silid, at nagsimulang umiyak habang ang video ay nakakakuha ng 74,000 retweets sa unang 24 na oras na hindi lamang nagbabago sa opinyon ng publiko tungkol sa kanya ngunit nagpapatibay din sa kasikatan ng palabas. Ang online na pagpuna ay hamina, ngunit alam ni Hoshino na kahit na pagkatapos ng 10 taon, kung may lumabas tungkol sa kanya, ilalabas pa rin ng mga tao ang insidente. Nakipagkita si Akira sa lahat, at ipinahayag niya na babalik siya sa palabas mula sa susunod na sesyon ng paggawa ng pelikula. Naisip ni Hoshino at Shannon na dapat na siyang magsimulang gumanap ng isang karakter kasi kapag inatake ang totoong sarili ng isang tao, mas masakit. Nagtataka sila kung anong uri ng babae ang gusto ni Hoshino, at iniisip niya si Aileen, ngunit habang ipinapaliwanag niya ang kanyang mga katangian, iniisip nila na ang kanyang paglalarawan ay masyadong malabo. Naniniwala si Chana na ang babae na akma sa kanyang paglalarawan ay si Aileen, at nagpa siya si Akira na subukang kopyahin siya. Pero sa tingin niya ay walang makakagaya sa kanya. Sa pag-uwi ni Akira, sinimulan niyang tingnan si Aileen dahil iniisip niya na kung magagaya niya siya ng perpekto, ito ay magpapasaya kay Hoshino, ngunit napagtanto niya na mahirap siyang kopyahin. Nag-iisip si Karina kung magiging okay si Akira, at tiniyak ni Hoshino na gumaling na siya, ngunit naisip ni Karina na dapat magretiro na si Akira. Naiinis siya dito, pero ipinaliwanag ni Karina na nasasabi lang niya ito dahil karibal niya si Akira. Gusto niyang mawala ang kanyang kompetisyon, at ibinunyag niya na si Akira ay itinuturing na isang magaling na performer sa theatrical world. Kinabukasan, bumalik si Akira sa palabas, at nabigla si Hoshino nang magsimula siyang umarte tulad ni Aileen. Sinabi ni Karina kay Ruby na pinag-aaralan ni Akira ang papel na ginagampanan niya at ganap itong ginampanan, kaya kahit na hindi siya angkop para sa isang reality show, siya ay isang henyo sa pag-arte. Sa palabas, masaya ang lahat na nakabalik na si Akira, ngunit nakita nilang iba siya sa dati, at napagtanto ni Hoshino na nakukuha niya ang atensyon ng lahat dahil ang kanyang karisma ay katulad ni Aileen. Napagtanto ni Chana na mula nang bumalik si Akira, kakaiba ang kinikilos ni Hoshino, at upang subukan ang kanyang teorya, hiniling niya sa kanya na ibigay sa kanya ang pouch sa tabi niya. Tumanggi si Hoshino, ngunit nang sabihin sa kanya ni Akira na gawin ito, agad itong sumunod. Kaya, napagtanto ni Chana na nakikinig lang siya sa sinasabi nito, at nagulat si Yoki sa kung gaano niya ako ginagaya si Aileen. Inaasar nila si Hoshino, sa pag-aakalang gusto niya ang bagong Akira, ngunit napahiya siya nito, at bigla siyang lumabas. Tinanong nila siya kung makikipag-date siya sa kanya kung talagang interesado siya sa kanya, at binanggit ni Akira na wala siyang problema na gawin iyon. Kaya, sinasabi nila sa kanya na ipagpatuloy siya. Samantala, sina Karina at Ruby ay nanonood ng palabas habang binanggit ni Karina na boring ito, kaya ititigil na niya ang panonood nito, ngunit nagulat si Ruby sa kinikilos ni Akira na tulad ni Aileen. Kinabukasan, nalungkot si Karina nang marinig ang mga taong sumusuporta sa pagpapares ni na Akira at Hoshino. Nagulat siya nang bigla itong sumulpat sa likod niya, na humihiling sa kanya na laktawan ang klase at sa halip ay sumama sa kanya. Sa palagay ni Karina ay pupunta sila sa isang sikat na lugar dahil suot nila ang kanilang mga uniforme para hindi sila mag-stand out pero gusto niyang makipaglaro sa kanya sa park. Itinapon ni Karina ang bola mula sa kanya dahil hindi siya magaling dito. Sinasabi sa kanya na dapat ay dinala niya si Ruby or isang tao mula sa palabas, ngunit ipinaliwanag ni Hoshino na ang lahat sa palabas ay palaging iniisip ang kanilang susunod na galaw, kaya hindi niya magawa na komportableng makipag-usap sa kanila. Pero hindi niya kailangang alalahanin iyon sa kanya dahil wala naman siyang hidden agenda. Alam ni Karina na malapit nang matapos ang palabas, kaya iniisip niya kung may babaeng gustong niya, pero sinabi ni Hoshino na hindi siya interesado, at sinabing trabaho lang ang tingin niya rito. Nagtataka si Karina kung mayroon itong mga delusyon ng kadakilaan, kaya naiinis si Hoshino at binanggit na gusto niya ang mga matatandang babae. Natutuwa siyang marinig ito dahil mas matanda siya sa kanya, ngunit nalungkot siya nang malaman niyang malamang si Akira ang tinutukoy nito. Ngunit sinabi ni Hoshino na hindi niya mahal si Akira, at mayroon lamang siyang nararamdaman para sa kanya dahil siya ay kumikilos tulad ni Aileen. Pinasasalamatan ni Akira si Hoshino sa pagtulong sa kanya mula nang gumanap sa papel na Aileen na nakatulong sa kanya na makakuha ng kasikatan, at interesado siya sa kung paano niya nagawang gayahin ito ng perpekto. Kaya, inihayag ni Akira na tumingin siya sa kanya at gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa kanya, na iniisip na mayroon si Aileen ng lihim na anak.
Kaya, nabigla si Hoshino, nagtataka kung gaano niya naiintindihan si Aileen, at naniniwala siyang alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Napagtanto ni Hoshino na mas marami siyang alam tungkol kay Aileen kaysa sa kanya, sa pag-aakalang hindi niya ito maaaring pabayaan dahil maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Kaya, habang nagtatapos ang palabas, kinis niya siya. Sa farewell party, ang iba sa cast ay nagtataka kung sila ay magde-date sa totoong buhay, at sinabi ni Akira na hindi niya naisip na magkaroon ng buhay pag-ibig dahil sa kanyang trabaho. Sa palagay ni Nobunaga, normal lang para sa isang babae na kaedad niya ang magkaroon ng kasintahan, at tinutokso ni Chane si Yoki sa pakikipag-boyfriend, ngunit ibinunyag niyang hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend dahil palagi niyang inuuna ang kanyang karera. Pinag-uusapan nila kung paano karaniwang pinapuna ang mga artista sa pagkakaroon ng mga lihim na kasintahan, kaya ang magandang bagay sa pakikipag-date sa isang reality show ay hindi ito mauuwi sa isang gulo. Narinig ng direktor ang kanilang pag-uusap at binanggit na hindi na makikisali ang staff mula rito, kaya malaya silang gawin ang anumang gusto nila. Ibinunyag niya na ang ilang mga mag-partner mula sa palabas ay nagpakasal pa nga, ngunit mayroong iba na patuloy na nagde-date ng ilang buwan para lang magmukhang totoo ang relasyon. Samantala, nakipagpulong si Hoshino kay Kaborgi, na nagbubunyag na ang pagpapalabas ng raw na footage ay hindi angkop sa mga nakatataas, at naisipan pa nilang Aidmanda ang kanyang ahensya, ngunit ipinaliwanag niya na nasa kontrata nila na maaari silang mag-post ng mga tapat na video sa official social media accounts ng show, kaya sinadya niyang i-post doon ang footage. Pinupuri siya ni Kaborgi para sa kanyang pagganap sa palabas, kaya ipinangako niya na pananatilihin niya ang kanyang pagtatapos sa Bargain at bibigyan siya ng impormasyon tungkol kay Aileen. Dinala siya ni Nobunaga at Yoki pabalik sa party kung saan nakikipag-usap si Akira sa kanya. Alam na kailangan nilang kumilos bilang mag-partner saglit, ngunit alam niyang hindi ito interesado sa kanya. Tinitingnan ni Hoshino ang pakikipag-date sa kanya bilang bahagi ng kanyang trabaho, ngunit interesado siya sa kanya bilang isang artista, at natutuwa siyang marinig ito. Sa tingin niya, okay lang kung magpanggap sila na may relasyon, na inihayag na mayroon na silang mga tunay na mag-partner sa cast dahil nagsimulang mag-date sina Yoki at Nobunaga. Habang pauwi sila, tinukso ni Chane si Hoshino na baka makipag-date talaga siya kay Akira dahil nakita niyang namumula siya kapag ginagaya ni Akira si Aileen. Nagtataka si Hoshino kung paano niya nalaman ang tungkol kay Aileen, kaya binanggit niya na gusto niyang maging idolo ngunit kailangan niyang sumuko dahil dumanas siya ng mga kabiguan. Kaya, hiniling siya ni Hoshino na sumali sa kanyang ahensya dahil naghahanap sila ng mga miyembro para sa kanilang bagong idol group. Sinama ni Hoshino si Chana para makilala si Miyako, na nagulat na kahit sikat siyang influencer, gusto pa rin niyang maging idolo. Iniisip niya kung nakapirma si Chana sa isang ahensya, at ibinunyag niya na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ngunit hindi opisyal na pumirma sa kanila, kaya pinapayagan siyang kumuha ng ibang trabaho bilang bahagi ng kanyang kontrata. Alam ni Miyako na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang edad, ngunit sa tingin niya ay wala itong dapat ipag-alala dahil normal lang sa mga tao na magsinungaling tungkol sa kanilang edad sa industriya ng entertainment. Ngunit sinabi niya sa kanila na ang kanyang tunay na edad ay 24, at hindi sila makapaniwala dahil nagpapanggap lang siya bilang isang high schooler sa palabas. Ang pangarap niya ay maging isang idolo, ngunit pinalaki siya ng isang single mom na nagpupumilit na mabuhay. Kaya naman, naisip niya na mas mabuti kung maghahanap siya ng trabaho, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na sundin ang kanyang mga pangarap. Nagsimula siyang mag-audition at nakapasok pa sa final screening ng isang ahensya, ngunit biglang nagkasakit ang kanyang ina. Kaya naman, nagsimula siyang gumawa ng mga part-time na trabaho para masuportahan ang kanyang pamilya, na nagbigay daan sa kanya upang makapag-aral ng kolehiyo ang kanyang mga nakababatang kapatid, at gumaling din ang kanyang ina. Ngunit sa puntong iyon, siya ay naging 23, at hindi siya maaaring mag-apply para sa mga audition dahil ang mga ahensya ay tumatanggap lamang ng mga babae na wala pang 20 taong gulang. Napagtanto ni Chana na hindi na niya kayang abutin ang kanyang mga pangarap, kaya nagsimula siyang maging influencer at ipinakita ang sarili bilang isang high schooler. Sa palagay niya ay hindi na siya maaaring maging isang idolo, ngunit sinabi sa kanya ni Ruby na hindi ito totoo, at si Karina ay nagsimulang umiyak dahil siya ay nahaharap din sa mga problema dahil sa kanyang edad. Tinanggap nila si Chana sa grupo, at hiniling ni Hoshino kay Karina na alagaan sila, ngunit sinabihan niya itong huwag makipag-usap sa kanya dahil nagalit siya na kinis niya si Akira.
Kinabukasan sa paaralan, nagtataka si Manami kung ano ang naramdaman ni Ruby nang makitang kinis ng kanyang kapatid si Akira, at ibinunyag niya na may halong damdamin siya. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa palabas, narinig sila ni Shira at sinabing pinanood din niya ito, sinabing nakakaaliw ito. Akala niya ay maganda ang cast pero nagulat sila na ang isang celebrity na tulad niya ang nagsasabi nito, at binanggit niya na walang ayaw sa mga gwapong tao. Sinabi niya na si Hoshino ay nakakuha ng kanyang puso, at nalaman namin na siya ay sikat na ngayon sa mga babae, ngunit naghihintay lamang sila dahil siya ay nasa isang relasyon. Ang channel ng grupong Kamachi sa YouTube ay nakakuha ng 10,000 subscribers, at inihayag ni Chana na ginamit niya ang kanyang channel para ay advertise ang kanilang grupo, kaya nakakahiya kung hindi man lang sila makakuha ng ilang subscriber. Nais din niyang mag-post ng isang music video, at ipinaliwanag ni Karina na humihingi ng tulong si Miyako sa ilang mga artista, ngunit wala silang magagawa hanggat hindi natapos ang musika, kaya sinabihan niya silang magpahinga pansamantala. Ngunit gusto ni Chana na mag-practice ng pagsasayaw sa mga lumang kanta ng Kamachi. Pagkatapos ng practice, pagod si Karina, nagtataka kung bakit pumayag siyang maging idolo. Binigyan siya ni Hoshino ng tubig, at uubusin na niya ito, ngunit naalala niya ang kiss niya kay Akira, kaya sinabihan niya itong umalis. Napansin ni Hoshino na binabalewala siya nito, at kahit parang wala siyang pakialam, baka masaktan siya sa huli ng masamang ugali nito. Nakipagkita si Hoshino kay Kaborgi, na nagtataka kung bakit gusto niyang malaman ang tungkol kay Aileen, kaya sinabi niyang fan niya siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Kaborgi na kapag nalaman ng isang tagahanga kung ano talaga ang kanilang idolo, lagi nilang pinagsisisihan ito. Pero gusto pa rin niyang sabihin sa kanya ni Kaborgi ang lahat. Kaya, isiniwalat ni Kaborgi na noong una niyang nakilala si Aileen, hindi siya propesyonal at hindi pala kaibigan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Para matulungan siya, ipinakilala siya nito sa isang workshop na pinangunahan ng Leonie, isang theater company kung saan kasali rin si Akira. Sa palagay niya ay nine-love siya sa isang tao doon, at pagkatapos nito, sinimulan niyang alagaan ang kanyang hitsura at tinanong pa siya tungkol sa magagandang lugar na makakainan. Hindi niya alam kung sino ang lalaki, ngunit nag-aalok siya na ipakilala si Hoshino sa pinuno ng Leonie, dahil sa tingin niya ay makakatulong ito sa kanya na mahanap ang mga sagot na hinahanap niya. Nagtataka si Hoshino kung bakit napakaraming ginagawa ni Kaborgi para sa kanya, kahit na siya ay isang bigong aktor na walang mga nagawa, ngunit iniisip ni Kaborgi na siya ay may potensyal. Ibinunyag niya na ginagawa rin niya ito para sa makasariling dahilan, dahil gusto niyang magkaroon ng utang sa kanya si Hoshino para kung maging sikat na artista si Hoshino, magkakaroon siya ng pagkakataon sa pagcast sa kanya. Idinagdag niya na hindi lang niya ito ginagawa para kay Hoshino, sinabi niyang alam niya na malapit nang mabuhay muli ang Kamachi at naniniwala siyang may malaking potensyal sina Chana at Karina, kaya gusto niyang mamuhunan sa kanila. Sinabi ni Chana sa iba na inalok sila ni Kaborgi na magtanghal sa Japan Idol Festival sa susunod na buwan, ngunit naisip ni Karina na dapat silang tumanggi dahil masyadong maaga para sa kanila na magtanghal sa isang malaking yugto. Sa palagay niya ay ipapahiya nila ang kanilang mga sarili, ngunit binanggit ni Chana na ang mga tao ay nagtatrabaho sa kanilang buong buhay upang gumanap sa isang entablado na tulad nito, kaya dapat nilang kunin ang pagkakataong ito. Sumang-ayon silang lahat na gawin ito, ngunit kailangan muna nilang magpasya kung sino ang magiging sentro ng grupo. Hindi maintindihan ni Karina kung bakit big deal ito, kaya binanggit ni Ruby at Chana na ito ang pinakamahalagang posisyon sa idol group dahil ito ang mas nakakakuha ng atensyon. Iniisip ni Ruby na siya ang dapat na pumupuno sa papel dahil siya ay isang mahusay na mananayaw, ngunit binanggit ni Chana na siya ay may karanasan sa pagiging popular sa media, kaya siya ay magiging perpekto para dito. Pero naisip ni Ruby na mas mabuting gampanan ni Karina ang papel dahil marami na siyang music program mula noong bata pa siya, ngunit ayaw ni Karina na ilabas nila ang madilim na alaala ng kanyang nakaraan. Hiniling nila sa kanya na kumanta para sa kanila, ngunit tumanggi siya dahil alam niyang hindi siya marunong kumanta. Ang sentro ng grupo ay kailangang maging isang mahusay na mga awit, kaya sina Ruby at Chana ay nagkasundo na kung sino ang makakuha ng pinakamataas na marka sa karaoke ay makakakuha ng posisyon. Hiniling nila si Karina na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya dahil sa tingin niya ay hindi kailanman sisikat ang grupo kung siya ang magiging sentro nila. Binanggit niya kung paano niya ginawa ang lahat ng uri ng trabaho para kumita, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng fan base, kaya sa tingin niya ay hindi siya bagay para sa papel.
Ngunit sinabi sa kanya ni Ruby na ayos lang siya. Sa tingin ni Hoshino ay cute siya at hindi siya kailanman pumupuri sa sino man, ngunit alam niyang ganoon din ang sinabi niya kay Chana sa reality show. Sa karaoke, napagtanto ni na Ruby at Chana na magaling silang kumanta, ngunit sinusubukan pa rin nilang kumbensihin ang isa't isa na maging sentro. Nagpasya silang magpahinga saglit, at tumugtog sila ng isa sa mga kanta ni Karina, ngunit habang tinutugtog nila ito, napagtanto nilang isa pala siyang mahusay na mga awit. Nagsimula silang gumawa ng video na nagtatanong kay Karina kung ano ang pakiramdam niya sa pagiging sentro nila, ngunit sinabi niya sa kanila na eye-off ang camera, at sinabing hindi siya ang manggana sa kanila. Binanggit nila kung paanong ang kanyang pagkanta ay hindi ganoon kagaling sa simula, ngunit sa bawat bagong kanta, patuloy siyang gumagaling. Binanggit ni Karina na lahat ng kasangkot sa mga kanta ay gustong kalimutan ang mga ito, ngunit iniisip ni Ruby na pinaghirapan niya ang mga ito dahil gusto niyang matugunan ang mga inaasahan ng lahat. Ngunit sinabi niya sa kanila na ang pagpuri sa kanya ay hindi magpapabago sa kanyang isip, at hinding-hindi siya magiging sentro. Ngunit hiniling nila sa kanya na marinig silang kumanta bago gumawa ng desisyon. Hindi makapaniwala si Karina kung gaano sila kalala, at mas ikinagulat nila na pangarap nilang maging mga idolo na walang kakayahan sa pagkanta. Ayaw pa rin niyang maging sentro, pero pumayag din sa kanilang gusto at nagtataka kung bakit kabaligtaran ang sinasabi niya sa nararamdaman niya. Binanggit ni Miyako na humingi siya ng tulong sa kanila, at natuwa si Karina sa pag-aakalang maaaring si Hoshino iyon, ngunit nadismaya siya nang dumating si Pedro. Sa tingin niya, ang unang hakbang sa mahusay na pagganap ay ang tibay, kaya pinapatakbo niya ang mga ito sa paakyat na mga sprint, at kapag sila ay napagod, inutusan niya silang isagawa ang kanilang dance routine ng 3 beses. Sa gabi, nilapitan ni Pedro si Karina at tinanong siya kung nagsisisi siya sa pagsali sa grupo, ngunit sinabi niya na ito ay kanyang sariling desisyon, kaya walang pagsisisi. Pero sa tingin niya ay hindi pa rin siya sapat para maging isang idolo, lalo pa ang pagiging center nila. Kaya nagtataka si Pedro kung bakit tutol siya, gayong magaling siyang singer. Naiinis si Karina na pinupuri siya nito nang walang alam tungkol sa kanya, ngunit kapag binanggit niya ang ilang bagay tungkol sa kanya, napagtanto niyang mali siya. Nagsimula siyang mag-enjoy sa kanilang pag-uusap, at ito ang nagpapaisip sa kanya kung dapat ba niyang isantabi si Hoshino para maging sila na lang ni Pedro. Kinausap ni Ruby si Chana kung gaano siya kabait dahil araw-araw siyang pumupunta para tulungan sila, kahit na abala siya. Akala ni Chana ay magiging malaki siya dahil bodybuilder siya, ngunit nang makita siya ng personal, napagtanto niyang halos kapareho siya ng laki ni Hoshino. At sinabi ni Ruby na masasawi siya sa kakatawa kapag narinig niya si Hoshino na ginagawa ang kanyang boses ng pato. Habang nagpapahinga sila mula sa pagsasanay, binigyan ni Pedro si Karina ng isang bote ng tubig, at nakita niyang mas mabait ito kaysa kay Hoshino. Iniisip ni Chana na talagang galit siya kay Hoshino, at sinimulan niyang ilista ang lahat ng mga bagay na mali sa kanya. Noong nakilala niya ito noong bata pa siya, akala niya ay anghel siya, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang paglaki nito. Nagsisimula silang mag-practice muli, at nakita namin na si Pedro na pinagtatrabahuhan nila ay talagang si Hoshino na nakabalat kayo. Siya ay nasa isang tawag sa totoong Pedro, na binanggit na ang mga babae ay naging mas mahusay kaysa noong nagsimula sila. Tinanong niya si Hoshino kung bakit kailangan niyang itago ang kanyang sarili kung maaari lamang siyang magtrabaho sa kanila, kaya ipinaliwanag niya na nagre-rebel si Karina sa anumang sinasabi niya, ngunit iniisip ni Pedro na makikinig siya sa kanya kahit na walang maskara. Noong gabi bago ang pagdiriwang, hindi makatulog si Ruby, at sinabi ni Karina sa kanya na mahalaga ang pagtulog dahil hindi niya magagawa ang pinakamahusay sa kanyang kakayahan kung siya ay kulang sa tulog. Napagtanto ni Ruby na siya ay masyadong nasasabik sa pagtulog, at nagtataka kung bakit hindi pareho ang nararamdaman ni Karina, ngunit nagulat siya sa kung paanong si Ruby ay napaka-positibo dahil maraming bagay ang maaaring magkamali. Binanggit ni Ruby kung paano siya nakakulong noon sa kanyang silid at naisip na masasawi siya ng hindi nararanasan ng anumang excitement, ngunit pagkatapos maging isang idol fan, ang bawat araw ay masaya para sa kanya. Nakilala niya ang unang pag-ibig sa kanyang buhay, na si Hoshino noong siya ay isang doktor, at sinabi niya sa kanya kung siya ay naging isang idolo, siya ay magiging kanyang tagahanga. Siya ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kanya, at siya ay nakatulog. Naisip ni Karina na mabuti na mayroon siyang taong susuporta sa kanya, ngunit naging malungkot si Karina dahil wala siyang ganoon sa buhay niya.
Lumabas siya ng silid, at nakita niyang tinanggal ni Hoshino ang maskara, kaya napagtanto niya na siya ay gumaganap bilang Pedro sa lahat ng oras na ito. Dumating ang araw ng pagdiriwang, at kinakabahan si Chana, ngunit binibigyan siya ni Ruby ng parehong lecture tungkol sa pagtulog na ibinigay sa kanya ni Karina at binanggit na dahil nakatulog sila ng maayos, magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi nakatulog si Karina dahil naiisip niya tuloy si Hoshino, kaya tumungo siya sa dressing room para umidlip. Pinigilan siya ni Miyako at binanggit na hindi nila magagamit ang dressing room sa tabi ng entablado hanggat hindi nila oras na magtanghal, kaya dinala niya sila sa general dressing room kung saan laking gulat nila kung gaano karaming tao ang naroon. Tinanong ni Miyako si Karina kung siya ay kinakabahan, ngunit itinanggi niya ito, sinabi sa kanya na ginagawa niya ito mula noong siya ay bata. Alam niyang dapat niyang pangalagaan ang iba dahil siya lang ang may karanasan, ngunit sinimulan niyang isipin ang mga madilim na sandali sa kanyang buhay. Naalala ni Karina na ang lahat ay nadismaya sa kanya, at walang sino man ang naruroon upang suportahan siya, kaya bumagsak ang kanyang karera, at nagsimulang kalimutan siya ng mga tao. Ngunit alam niyang hindi niya mapapayagan ang negatibong pag-iisip, or mabibigo silang lahat. Nilapitan siya ni Ruby, na nagsasabing kinakabahan siya, at iniisip niya kung ganoon din ang nararamdaman ni Karina. Sinabi ni Karina na matagal na niya itong ginagawa, kaya hindi siya natatakot, ngunit alam ni Ruby na nagsisinungaling siya dahil malamig ang kanyang mga kamay. Sinubukan siyang pakalmayan ni Ruby, na sinasabi sa kanya na magkasama sila sa entablado, kaya walang dapat ikabahala. Ngunit ito ang eksaktong dahilan kung bakit siya natatakot, na nagsasabing hindi siya natatakot na mabaygo ng mag-isa dahil siya ay nabigo ng hindi mabilang na beses, ngunit ayaw niyang maranasan ni Ruby at Chana ang pakiramdam ng kabiguan. Sinabi ni Ruby na hindi niya alam ang kanyang nakaraan, ngunit nakikita niya siya na cute at masipag, at siya ay isang rookie idol pa rin, kaya hindi mahalaga kung mabaygo sila dahil ang mahalaga ay na-enjoy nila ang kanilang unang pagganap. Umakyat sila sa entablado, at nakita ni Karina na may dumarating na disenteng crowd para panoorin silang gumanap, ngunit inaasahan na niya ito dahil may influencer sila sa kanilang grupo. Nakita namin na bago ang pagtatanghal, pinili ni Ruby ang pulang glow stick upang kumatawan sa kanyang sarili, habang si Chana ay pumili sa dilaw, at nagpasya si Karina na pumili ng puti. Sinabi ni Chana na ang mga puting glow stick ay itinuturing na espesyal, kaya kadalasang pinag-aawayan sila ng mga tagahanga, at sa tingin ni Ruby ay babagay ito kay Karina dahil hindi siya isang idol fan. Habang nagsisimula silang mag-perform, nakita ni Karina na ang karamihan sa mga glow stick na hawak ng mga tagahanga ay dilaw, napagtantong pumunta sila upang panoorin si Chana, at sa tingin niya kung siya ang kanilang sentro, mas mahusay silang gumanap. Isa sa mga tao sa karamihan, na isang tagahanga ng lumang grupo, ay nagsabi na ang bagong grupo ay hindi tulad ng dati. Sa palagay niya ay nagtrabaho ang grupo dahil si Aileen ang kanilang sentro, ngunit habang nakikita niya si Ruby na gumaganap, nakikita niya ang mga sulyap ni Aileen sa kanya. Pagkatapos ng unang kanta, iniisip ni Karina kung paano ipinanganak si Ruby para maging isang idolo at bubuo ng malaking fanbase. Nakaramdam siya ng inggit kina Ruby at Chana dahil may mga taong dumating para panoorin sila, ngunit walang nakatingin sa kanya. Sa ikalawang kanta, naalala ni Karina na sa nakalipas na 10 taon, isang tao lang ang hinihiling niyang suportahan siya dahil walang naniniwala sa kanya. Marami siyang iniisip, ngunit nang makita niya si Hoshino na nag-cheer para sa kanila gamit ang 3 nilang glow sticks, pinapakalma nito ang kanyang isip at gumaganap siya sa abot ng kanyang kakayahan. Habang pauwi sila pagkatapos ng festival, nagtataka si Karina kung ano ang naisip ni Hoshino sa kanilang pagtatanghal at sinabi niyang maganda ito sa kanilang unang pagkakataon. Gusto niyang bigyan sila ng higit na kredito, ngunit sinabi niyang magpapatuloy sila sa mas kahangahangang mga konsyerto sa hinaharap, kaya hindi lang niya sila mabibigyan ng mahuhusay na review mula sa simula. Tinanong siya ni Miyako tungkol sa relasyon nila ni Akira, ngunit ibinunyag ni Hoshino na hindi na niya ito nakita mula noong palabas dahil ito ay isang relasyon lamang sa trabaho. Kaya naman, napagkasunduan nilang magkita para lang mag-post ng ilang litrato online. Gamaan ang pakiramdam ni Karina, ngunit sinabi niyang alam niyang iyon ang nangyari dahil hinding-hindi mahuhulog sa kanya ang isang babaeng tulad ni Akira. Nang makita niya itong kumilos, napagtanto ni Chana na mahal niya ito. Samantala, ikinwento sa kanya ng manager ni Akira ang kanyang susunod na role at masaya siya dahil makakatrabaho niyang muli si Hoshino.
Kinabukasan, hinarap ni Karina si Hoshino tungkol sa paggaya kay Pedro, kaya sinabi niya sa kanya na ginawa niya ito dahil hindi siya nito kinakausap. Natutuwa si Karina sa narinig, at sinimulan niya itong kutsain na ginawa pa niya iyon para lang makausap siya, kaya naiinis siya. Pinagmamasdan sila ni Ruby at Chana at naisip ni Chana na malapit na silang mag-away, ngunit sinabi ni Ruby na kung hindi kayang panindagan ng isang babae si Hoshino, hindi magtatagal ang kanilang relasyon. Binanggit niya na hindi siya palaging ganito, ngunit kapag kasama niya si Karina, kumikilos siya tulad ng dati niyang pagkatao. Samantala, isang producer na nagngangalang Somyaki ang nakipagkita kay Kaborgi, at sinabi sa kanya ang tungkol sa stage adaptation ng isang sikat na anime na tinatawag na Tokyo Blade. Binanggit niya na malaki ang budget nila, kaya nakikipagtulungan sila sa LA Group sa proyekto. Isasama nila si Akira, ngunit ang LA Group ay wala talagang magandang miyembro, kaya hiniling niya kay Kaborgi na tulungan siya. Sinabi ni Kaborgi na kilala niya ang ilang tao, ngunit kung ipapakilala niya sila sa kanya, kakailanganin niyang bayaran siya sa hinaharap. Ipinaliwanag niya na binibigyan niya sila ng pagkakataong umunlad, kaya sumang-ayon si Kaborgi na makipagtulungan. Nagkita sina Hoshino at Akira para kumuha ng litrato para sa kanilang social media, kaya inaakala ng mga fans na nagde-date pa sila. Tinanong siya ni Akira tungkol sa Tokyo Blade na nagpapaalala sa kanya ng pag-uusap nila ni Kaborgi at sinabi niya sa kanya na tatanggapin niya ang bahagi nito. Nagtataka sila kung sino ang gaganap sa bahagi ng kasama ni Hoshino, ngunit naantala sila ni Karina na nagpahayag na siya ay kinuha sa papel na iyon. Sinabi niya sa kanila na huwag i-post ang kanilang mga larawan ng real-time or baka may dumating na stalker sa kanilang lokasyon. Sina Karina at Akira ay nagsimulang mang-insulto sa isa't isa at pagkaalis ni Karina, iniisip ni Hoshino kung magkakilala sila. Ibinunyag ni Akira na sa kanilang mga unang araw sa pag-arte, dati ay ninakaw ni Karina ang lahat ng kanyang mga tungkulin, kaya nagsanay siya upang maghiganti at sa tingin niya ay maaayos na nila ang kanilang tunggalian. Iniisip ni Hoshino ang mga huling salita ng kanyang ina, at determinado siyang mahuli ang lalaking responsable sa pagkasawi nito, na iniisip na gagawin ang lahat para makamit ang kanyang layunin.